Kinakalagkad ng binata ang dalaga patungo sa isang mamahaling restaurant upang ihanda ang pinakamahalagang bagay sa kanyang kabataan. Kakaupo pa lang nila para kumain, pero bigla siyang tumakbo papuntang banyo dahil sa pagtatay. Matapos kumain ng dalaga, saka lang siya lumabas na nakahawak sa kanyang tiyan. Sa gitna ng romantikong tagpo ng pag-amin, aksidenteng nakabuga ang binata ng isang napakalaking utot. Hindi alam kung anong amoy nito, basta nakita niya ang lahat ng tao sa paligid at pati ang dalaga na tinatakpan ang kanilang ilong at nagrereklamo. Maaari bang may magpadala sa gwapong binata ng sabaw ni Chameng upang makalimutan niya ang kahihiyan ngayon dahil nahihiya na akong gamitin ang kanyang larawan. Alam niyang nakalimutan niya kaya hinilan niya ang dalaga palabas ng restaurant. Sa pagpasok pa lang sa taxi, hindi pa rin niya makontrol ang kanyang utot at mas lalo pang lumalabas ito. Walang magawa ang dalaga at ang trooper kundi magreklamo kung bakit sila naghihirap. Balik tayo sa ilang araw na nakaraan, isa itong ordinaryong magandang araw tulad ng iba. Ngunit para sa magandang dalaga, ito ay magiging isang napaka-espesyal na araw na babaguhin ang buong buhay niya sa hinaharap. Ang dalagang puno ng masayahin, optimista at mapagmahal na enerhiya ay si Disney. Siya ay isang intern at ngayong araw ang unang araw ng kanyang trabaho sa resort. Nagbihis siya ng maganda at naghanda ng magandang kalooban. Nang oras na ng kanyang paglabas ng bahay, doon lang niya nalaman na sirado ang doorknob. Hindi nag-iisip ng husto, nagdesisyon si Efnin na tumakas sa pamamagitan ng balkonahe. Gusto ko ang paraan ng kanyang labis na pag-iisip kahit na ang taas, mula sa ikalawang palapag hanggang sa unang palapag ay baliwala. Sa bus, nakasakay ang mga intern papunta sa isa sa pinakamataas na resort sa China. Aksidenteng dumaan ang isang gwapong lalaki na naglalakad ng dahan-dahan. Nagsisigawan sa tuwa ang mga dalaga dahil sa unang pagkakataon ay nakakita sila ng ganito kagwapong lalaki. Si Efnin ay hindi rin naiiba, pakiusap, ibalik ang kanyang kaluluwa. Opisyal lang nagsimula ang internship ng mga mag-aaral. Ang unang trabaho ay maglinis ng mga silid at isang senior na empleyado ang magtuturo sa kanila. Dahil sa pagiging palakaibigan ni Gian, nagkwento siya ng ilang kwento ng kababalaghan sa hotel. Mayroong isang multo rito na magnanakaw ng mga kagamitan. Ngunit si Efnin ay isang rasyonal na tao, kaya hindi siya naniniwala sa mga walang kwentang bagay na ito. Maya-maya, dumating si Efnin sa itinalagang walang laman na silid upang maglinis. Ngunit nang dumating siya, natuklasan niya na may nakatira na roon at mayroong isang bag na puno ng mga gamit ng hotel. Galit siyang naglakad sa paligid na may dalang pamalo at natuklasan niya ang isang gwapong lalaki na may anim na ebis at matipunong katawan. Kahit nagwapo siya, hindi siya palalampasin ng dalaga dahil sa pagnanakaw ng mga gamit ng hotel. Ayon sa natural na instinct, tumakas din ang lalaki. Kaya naghabulan ang dalawa sa loob ng hotel. Habang hinahabol ni Efnin ang lalaki, sumisigaw siya at tinatawag ang iba na tulungan siyang hulihin ang magnanakaw. Nang tumakbo siya patungo sa tulay, bigla siyang huminto dahil ang imahe ng kanyang kaibigan sa nakaraan ay bumalik na nagdulot ng takot sa kanya. Naabutan siya ni Efnin, ngunit nawalan siya ng balanse at hindi nakahinto. Buti na lang at mabilis na inabot ng lalaki ang kanyang kamay at hinila siya sa kanyang yakap, kung hindi ay delikado siya. Ang security guard naman ay hindi naging ganoon kaswerte. Dinala siya ng mga tao sa guardhouse. Mariing iginigiit ni Efnin na siya ay isang manyakis na magnanakaw ng mga gamit ng hotel. Sinubukan ng lalaki na magpaliwanag, ngunit walang nakinig sa kanya. Sa pagkakataong iyon, dumating si Manager Mia, ngunit natakot din siya at dali-daling yumuko para bumati kay Efnin. Sandaling natigilan. Ang security guard ay biglang bumaling at nagsimulang magpakipot at humingi ng paumanhin kay Efnin na mukhang peke. Ang binata ay kakabalik lang mula sa pag-aaral sa Switzerland at kinukuha ang pamamahala sa hotel ng kanyang pamilya. Bagamat kilala ang lugar na ito bilang isang sikat na resort, marami pa rin itong problema sa loob. Ngayong bumalik na siya sa bansa, determinado si Tiens na buhayin ang lugar na ito. Ang unang gagawin niya ay mag-organisa ng kasal para sa isang sikat na bituin. Sa pamamagitan nito, maaari niyang ipromote ang hotel at tanggalin ang mga mahihinang intern. Hindi nag-iisip ng husto, nagdesisyon si Efnin na tumakas sa pamamagitan ng balkonahe. Gusto ko ang paraan ng kanyang labis na pag-iisip kahit na ang taas, mula sa ikalawang palapag hanggang sa unang palapag ay baliwala. Sa bus, nakasakay ang mga intern papunta sa isa sa pinakamataas na resort sa China. Aksidenteng dumaan ang isang gwapong lalaki na naglalakad ng dahan-dahan. Nagsisigawan sa tuwa ang mga dalaga dahil sa unang pagkakataon ay nakakita sila ng ganito kagwapong lalaki. Si Efnin ay hindi rin naiiba, pakiusap, ibalik ang kanyang kaluluwa. Opisyal lang nagsimula ang internship ng mga mag-aaral. Ang unang trabaho ay maglinis ng mga silid at isang senior na empleyado ang magtuturo sa kanila. Kinabukasan, dumating si James sa hotel. Dahil sa kanyang kasikatan, hindi siya katulad ng ordinaryong tao. Hiniling niya sa hotel na tiyakin na mananatiling lihim ang lahat ng impormasyon tungkol sa kasal at maghanda para sa kanya ng isang wedding cake na may lasa na katulad ng cake sa kasal ng kanyang mga magulang 18 taon na ang nakakaraan. Ang lasa na iyon ay nagpapaalala sa kanya hanggang ngayon, ngunit wala pa siyang pagkakataon na matikman muli. Tumakbo si Efnin upang hanapin si Tiens dahil natatakot siya na maghihiganti ito sa nangyari noong nakaraang araw at tatanggalin siya sa trabaho. Sino ang mag-aakalang inatasan pala siya nitong maging personal na tagapagsilbi ni James? Kinabukasan, naiinis na itinapon ni James
James ang inihandang cake ng hotel. Tiningnan ni Ethan ang kanyang sarili sa salamin at nag-isip, masyado akong nababahala. Ayos lang ang lahat, magsikap ako para manatili sa resort. Samantala, si T. Dianvu ay abala sa pakikipag-usap kay James. Hiniling niya kay James na maging maingat sa kanyang mga salita at bigyan sila ng isang pagkakataon. Sinabi ni James, gusto ko lang na masarap ang lasa ng cake, kaya huwag kang mag-alala sa akin. Pagkatapos, bumalik si James upang magsanay. Ang mga intern ay nag-uusap sa isa't isa tungkol sa kung paano sila dapat magtrabaho ng mabuti. Nag-alala si Sansan at sinabihan niya si Ethan na mag-ingat sa kanyang sarili. Ipinakita ni Ethan ang kanyang pagiging matatag at sinabi niya na handa na siyang magtrabaho ng husto. Habang nakikinig sa kanila, napansin ni Gyai si T. na nakatingin kay Ethan. Ngunit ang chef ay hindi na tulad ng dati, lagi niyang inaalala ang pagpapaalis sa kanya ng hotel. Kaya ngayon ay naging lasinggero na siya at napakabaho. Gayunpaman, si Ethan ay hindi sumuko at nagpasya na tulungan siyang ibalik ang kanyang kumpiyansa. Sa katunayan, sa kaunting kalinisan, ang isang tao ay nagiging mas maliwanag. Pumayag ang chef na bumalik sa hotel upang gumawa ng wedding cake para kay James. Sa una ay mukhang tiwala siya, ngunit sa 10 pares ng mata na nakatingin sa kanya, sinuman ay maaaring mag-iba ng landas. Nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi niya maidekorasyon ang cake. Sa sandaling ito, lumitaw si Ethan tulad ng isang diyosa na may dalang isang bote ng isang bagay at ibinigay ito sa kanya. Nakita na lang ang chef na ininom ang lahat ng inumin at kumalma at tinapos ang wedding cake. Pagkatapos ay dinala ang cake kay James upang tikman at masaya siya sa lasa nito. Masayang-masaya si Ethan dahil sa kanyang malaking tagumpay at sigurado siyang papupurihan siya ng kanyang amo. Pero hindi inaasahan na alaala pa ni Dianvu ang lumang alitan at pinatalsik siya sa trabaho sa kadahilan ng umalis siya ng walang pahintulot sa oras ng trabaho. Kahit na nagpaliwanag at nagpaalala si Ethan, hindi siya naapektuhan. Nagalit si Ethan at bumalik. Hindi na siya nagmakaawa at sinabing kung tatanggalin siya ay ayos lang. Nagalit siya at nagpasya siyang maghiganti sa taong nambubuli kay David bago siya umalis. Habang nagpaalam ang kanyang mga kasamahan kay Ethan, biglang lumitaw si Dian at sinabi na, bigyan kanya ng pagkakataon na manatili sa isang kondisyon, kailangan mong makakuha ng karagdagang puntos para sa iyong sarili. Nang sumunod na araw, nalaman ni James na si Ethan ang nakahanap ng lasa na matagal na niyang hinahanap, kaya tuwang-tuwa siya at pinuri si Ethan bilang isang may kakayahang tao. Dahil sa magandang pagkakataon, iminungkahi ni Ethan kay James na sumulat ng isang sulat ng pasasalamat sa hotel na pumupuri sa kanyang mahusay na trabaho. Ngunit walang awa siyang tinanggihan ni James na nagdulot ng kaunting pagkabigo kay Ethan. Ngayon, binigyan si Ethan ng mahalagang tungkulin, ang mag-ingat sa wedding dress. Bigla niyang napansin na may drone na lumilipad sa labas ng kwarto. Hindi nag-iisip ng husto, agad na hinabol ni Ethan ang drone, ngunit aksidenteng nabangga ang isang babae. Ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa kanyang paghabol. Bumagsak ang drone sa damuhan at nilapitan ito ni Ethan upang kunin. Sa sandaling iyon, dumating ang isang lalaki at sinabing kanya ang drone at hiniling na ibalik ito. Ayon sa kanyang hula, isa itong reporter at kumukuha siya ng impormasyon tungkol sa mga customer sa resort. Dumating si Dian at hiniling niya na ayusin ang sitwasyon bago siya bumalik sa trabaho. Pagdating niya sa lugar ng pananatili ni James, bigla na lang nawala ang wedding dress. Kinabahala si Ethan at gumamit siya ng ilang paraan para mahanap ang magnanakaw. Pinuntahan niya ang lahat ng silid sa hotel, umaasa na matagpuan ang totoo. Nang pumasok siya sa elevator, nakita niya ulit ang kahina-hinalang babaeng nakaitim, kaya lumabas ang kanyang pagiging detective. Sinundan niya ito at natuklasan na siya ang nagnakaw ng wedding dress. Ang babaeng ito ay tagahanga ni James sa loob ng mahigit 6 na taon. Nang marinig niyang magpapakasal ang kanyang idolo, nasaktan siya at gusto niya itong takutin. Sinundan ni Dianvu ang mga pahiwatig at natagpuan ang magnanakaw. Habang nagtatalo ang dalawang babae, pumasok siya upang tulungan si Ethan, ngunit hindi siya nagtagumpay. Mariing iginigiit ng babae na gusto niyang makita si James, kung hindi ay nagbanta siyang tatapusin ang kanyang buhay. Sa huli, nakipagkita si James sa kanyang tagahanga, ngunit nagulat ang dalaga. Ang James sa totoong buhay ay hindi katulad ng James na kanyang idolo. Ang James na gusto niya ay masyadong perpekto, habang ang James na nakita niya ay masyadong ordinaryo. Sa huli, matapos ang pag-uusap nila ng kanyang idolo, nagdesisyon ang dalaga na huwag na siyang abalahin pa. Nasugatan si Ethan at kailangan niyang magpahinga sandali hanggang sa magising siya bandang -12 ng hating gabi. Nag-alala ang dalaga at hinanap si Fan para magmakaawa na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Bagamagi gusto ni Dian na manatili siya, nagpakita siya ng kahirapan sa empleyado. Sa huli, dahil sa sulat ng pasasalamat mula kay James, matagumpay na nanatili si Ethan sa resort. Kinabukasan, abala ang buong hotel sa paghahanda para sa kasal. Isang maliit na pagkakamali sa kasal ay makakasira sa buong hotel. Kaya ibinigay ng buong hotel ang lahat ng kanilang lakas sa kasal na ito. Maayos ang lahat ng aksidenteng nasalo ng isang tao ang baukwet ng kasal. Lumapit siya at nag-propose kay Gyai, ang kaibigan ni Dinhin. Kahit ang matalik niyang kaibigan ay hindi alam na may boyfriend si Gyai. Hindi pa doon natatapos ang lahat, muling lumabas ang paparazzi. Sa gitna ng masayang kasal, ang proposal ng kaibigan ni Dinhin ay ikinagulat ng lahat. Ngunit hindi aksidente na ang isang matagumpay
matagumpay na lalaki ay mabilis na magpo-propose sa isang ordinaryong babae. Sa kasamaang palad, ang dating kasintahan ng lalaki ay nagngangalang Giai at namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan. Ang pagkamatay ng kanyang dating kasintahan ay nagdulot ng sakit sa kanya at kailangan niyang makahanap ng bagong tao upang punan ang kawalan. Gayunpaman, hindi alam ni Giai, ang kaibigan ni Efnhin, ang katotohanan at inakala niyang nakakuha siya ng gintong isda. Nang malaman niya ang totoo, nahiya at napahiya ang dalaga sa harap ng lahat. Hindi nasaksihan ni Efnhin ang pangyayaring ito dahil hinahabol pa rin niya ang paparazzi. Dahil sa kanyang pambihirang lakas, nahuli ng dalaga ang paparazzi, ngunit natuklasan niyang kasabwat niya si Higgins. Lumabas na gusto ni Higgins na gamitin ang kasal na ito upang ipalaganap ang balita at ipromote ang hotel. Alam ni Efnhin ang nangyari at labis siyang nabigla. Pinuna niya ang paraan ng trabaho ni Tiffan tila isang taong iba ang sinasabi kaysa sa ginagawa kaya nagtalo sila. Sa huli, kailangang sumuko ni Tiffan at bigyan siya ng isang immunity card upang matulungan niya ang sinumang natanggal sa trabaho. Kinabukasan, tumayo si Tiffan sa entablado at pinatalsik ang mga intern na walang kakayahan. Kabilang dito si Giai na natanggal sa trabaho dahil sa kanyang pakikipag-ugnayan sa loob ng hotel. Nang makita niya ang kanyang kaibigan na lubhang kaawa-awa, pumunta si Efnhin kay Higgins upang gamitin ang kanyang immunity card para tulungan ang kanyang kaibigan. Dahil hawak siya ng kanyang empleyado, kailangang ipikit ni Tiffan ang kanyang mga mata at hayaan na lang ito. Natutuwa si Efnhin dahil nakumbinsi niya ang amo na makita siya at nakita rin niya ang kanyang crush. Naglaro sila ng masaya sa amusement park, ngunit aksidenteng nakita sila ng matatalim na mata ni Higgins. Agad niyang ipinapatay ang kuryente sa amusement park. Ang susunod nilang customer ay isang hindi kilalang musikero. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon siya ng mga palatandaan ng emosyonal na kawalang tatag at madalas na sinasaktan ang kanyang sarili. Ang mga hotel na kanyang tinutuluyan ay nakaranas ng masamang reputasyon mula sa taong ito. Kaya maraming hotel ang nagpasya na ipagbawal ang kakaibang taong ito. Hindi maintindihan kung ano ang iniisip ni Gideon, tinanggap niya ang booking ng customer. Bukod pa rito, iniling pa niya sa mga empleyado na alagaan siya ng mabuti. Ang empleyadong namamahala sa paglilinis ng silid ay walang iba kundi si Efnhin. Nababaliw siya sa customer dahil 2 beses niyang sinubukan tapusin ang kanyang buhay sa isang araw. Minsan, sinubukan niyang lumipad at minsan naman ay gusto niyang umakyat sa altar para manood ng mga hubad na manok. Sa kabutihang palad, nahanap niya siya sa oras, kung hindi ay mas malala pa ang sitwasyon. Dahil sa labis na pagkabahala sa customer, gumawa ang dalaga ng ilang hindi magandang kilos. Tinawag siya ni Manager David upang mag-usap at ipinaliwanag ang sitwasyon. Inimbitahan pa niya si Efnhin na uminom ng tubig na labis na ikinatuwa ng dalaga. Tinuruan din niya siya kung paano unawain ang isipan ng customer, kaya madali niyang naresolba ang problema sa customer. Nagpanggap siyang walang pakialam sa ginagawa ng lalaki. Ito ay nagpasigla sa matinding pagnanais ng customer na mapansin. Nang malaman niyang ginagamit niya ang kanta niya bilang ringtone, masaya siyang nagkwento sa dalaga tungkol sa maraming bagay. Pumayag pa si Efnhin na maging kaibigan ang customer. Naglaro sila ng 4 tandang bawas 5 rounds ng table tennis sa amusement park. Kahit napagod na si Efnhin, hindi pa rin nagsasawa ang customer. Nasaksihan ni Gideon ang tagpong iyon, kaya nagpasya siyang makipaglaro sa customer. At syempre, sa ningning ng pangunahing karakter, nanalo si Tiffan habang nagsasaya si Efnhin at nagpapalakpak kay Tiffan nadapa siya at napilayan ang kanyang paa, kaya kinailangan siyang buhatin ni Gideon pauwi. Nagulat ang lahat ng matagumpay na nalampasan ni T, na may matinding takot sa matatarik na daan, ang kanyang takot. Masayang naghanda si Efnhin para sa kanyang date kay David at marami siyang inaasahan sa araw na ito. Si Giai na tumulong sa kanya sa pag-aayos at pagpili ng damit ay nakita ang t-shirt ni Gideon sa mesa. Nag-alok ang matalik niyang kaibigan na ibalik ang t-shirt sa amo para kay Efnhin. Sa nakaraang pagkakataon, nakaligtas si Giai dahil sa tulong ng kanyang kaibigan, ngunit hindi niya alam na tinulungan siya nito. Dahil dito, inakala niyang gusto siya ng amo, kaya siya tinulungan, kaya lihim siyang humiling na makipagkita sa kanya. Nang makita ni Gideon ang pink na card, inakala niyang si Efnhin ang sumulat nito, kaya pumayag siya. Nang makarating siya sa lugar, nakita niyang si Giai ang naghihintay sa kanya. Alam niyang nagkamali siya, kaya galit siyang pinagalitan ang dalaga at diretsahang tinanggihan. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Efnhin ng text message mula kay David na kinakansela ang kanilang date. Nagkataong nagkita sila at nagkaroon ng malaking pagtatalo si Tiffan at ang empleyado. Sa huli, pumayag na lang si Efnhin na samahan siya sa isang lakad. Pagkatapos ng matinding pagtatalo, dinala ni Gideon si Efnhin sa isang lakad. Pumunta sila sa isang burol, pinanood ang mga ulap at nag-usap. Nagpakita si Efnhin ng kanyang pagkadismaya sa paraan ng trabaho ng kanyang amo na sinasabing wala siyang pakialam bilang isang si. Si Tiens naman ay may sariling opinyon at sinabi niyang hindi niya ito maintindihan. Sa isang sandali ng pagiging pabigla-bigla at may kaunting tama ng alak sa katawan. Hindi mapigilan ni Tiffan ang kanyang damdamin at hinalikan si Efnhin. Nang malaman niyang nagkamali siya, nahiya si T at nagkunwaring lasing upang takasan ang responsibilidad. Nagulat si Efnhin sa biglaang atake. Nataranta siya at hiniling kay T na panagutan ang pagkuha sa kanyang unang halik. Kinabukasan, gising na ang dalawa. Nagising si Efnhin at nakita niya na magkayakap sila ni Gideon habang natutulog. Naalala niya ang nangyari noong nakaraang araw at ginising niya ito upang magpaliwanag, ngunit nagkunwari itong natutulog dahil sa takot. Naiinis ang dalaga ngunit kailangan niyang dalhin ito pabalik sa hotel. Nagkataon na nakita ni
David ang eksena at nagkaroon siya ng kaunting pag-aalinlangan. Kinabukasan, ginising ni Giae ang kanyang kaibigan upang magtrabaho at ikinuwento niya kay Desmond ang nakakahiya niyang sitwasyon noong nakaraang gabi. Naalala niya ang mga alaala nilang dalawa na nagpatindig ng balahibo sa kanya. Nakipagkita si Desmond kay David at nag-usap sila sandali. Nagsinungaling siya tungkol sa concert at hindi niya inaasahan na mali ang pagkakaintindi ni David. Biglang nagbago ang 180 degrees ang kanyang ugali sa dalaga na talagang nakakahiya. Habang nagtatrabaho, nagkita si Desmond at si Fan sa elevator at pareho silang nahihiya sa isa't isa. Ngunit patuloy na nagkunwari si T na lasing at walang alam na sinasabing aksidente lang ang nangyari noong nakaraang gabi. Pagkarinig nito, nakahinga ng maluwag si Desmond at naisip niyang wala siyang ginawang mali sa kanyang crush. Pagkarinig sa sinabi ng dalaga, tila may gumalaw sa loob ni T-Fan. Naghahanap siya ng isang love guru, umaasa na matutulungan siya nitong lutasin ang kanyang mga iniisip. Hindi nga siya tinawag na love guru dahil sa huli, natagpuan ni Gideon ang sagot. Pumunta si Desmond kay David at nais niyang makipag-usap ng malinaw sa kanya. Kinuwento niya sa kanya ang nangyari noong nakaraang gabi, umaasa na hindi siya magagalit sa kanya. Nang malaman ni David ang tungkol sa sitwasyon, naramdaman niyang may kaagaw siya sa pag-ibig, kaya pumunta siya sa love guru para magtanong. Ang dila ay walang buto, marami itong twists at turns. Ang sinabi niya kay Gideon ay eksaktong sagot na ibinigay nito kay David. Umamin si David na gusto niya si Desmond at inamit na gusto niyang alagaan ang dalaga. Ang matapat na customer ni Desmond, na siya ring hindi kilalang musikero, ay nakita ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Kinausap niya ang dalaga at hiniling na magbahagi siya ng maraming bagay sa kanya upang mapabuti ang kanyang pakiramdam. Ikinuwento ni Desmond sa kanya na gusto niya si David, kaya naisip ng lalaki na tulungan siya. Nag-organisa siya ng birthday party sa isang bar at inimbita si David. Gumawa siya ng pagkakataon para magkita si Desmond at Grant. Gaya ng inaasahan, dumating si David sa party bandang 9:30 ng gabi at naging masigla ang party. Nagkasama si Desmond at ang kanyang crush at masaya silang nagsasayaw. Habang nagtatrabaho si Gideon, bigla niyang nakita ang video ni Desmond. Nakita niya ang masayang pagsasayaw ni Desmond at David kaya hindi niya ito binaliwala. Hindi na siya nakatiis at tumakbo siya sa party umaasang mapaghihiwalay ang dalawa. Nagtapos ang party dahil sa brownout, ngunit sina Desmond at David ay parehong masaya at naging mas malapit sa isa't isa. Sa ibang pangyayari, ang kaibigan ni Desmond na si Sansan ay nagkamali sa pagtatala ng invoice para sa customer habang nagtatrabaho ng pabaya. Kahit hindi ito malaking pagkakamali, nalaman ni Gideon ang ugali na ito. Nagpasya siyang bawasan ang puntos ng parehong tao. Umiyak si Sansan at nagsumbong sa grupo tungkol sa kanya at sa kanyang nobyo. Naawa ang ibang mga kaibigan kay Sansan at labis siyang inaliw. Sa panig ni T-Fan dumating ang nobyo ni Sansan para magtanong. Bakit ibinawas ni Gideon ang kanyang puntos gayong hindi naman siya nagkamali at isinumbong pa niya ang maling ginawa ng kanyang nobya. Malamig ang mukha ni Gideon nang tingnan siya. Anya, kulang siya sa responsibilidad at dapat niyang tanggapin ang parusa kasama si Sansan dahil magkasintahan sila. Pagkatapos ng insidenteng ito, ipinahayag ni T-Fan ang pagbabawal sa pag-ibigan sa hotel. Ang regulasyong ito ay talagang walang kabuluhan, lalo na para sa mga matagal ng empleyado na nagtatrabaho dito buong araw. Nakita ni Desmond na sobrang walang puso si Gideon, kaya lumapit siya at kinausap ang boss. Ipinagbawal ng aming boss ang pag-ibigan ng mga empleyado dahil sa kanyang sariling pagkabigo sa pag-ibig. Nagloloka-lokahan sila at walang gustong magpatalo nang biglang dumating ang musikero at nagbalita na may gustong magpakamatay. Sina Desmond at si Tianru ay dali-daling pumunta sa lugar para tingnan. Sa pagkakataong ito, ang taong gustong magpakamatay ay isang empleyado ng hotel dahil sa problema sa pamilya kaya pansamantalang gumawa ng ganoong kapabayaan. Akala nila ang musikero lang ang gustong magpakamatay. Sino ang mag-aakala na sa huli ay hindi naman niya ito ginawa? Kadalasan ng mga taong nagsasalita ng sobra ay hindi kailanman maglakas loob na gawin ito. Nang makarating sila sa lawa, tumalon na ang empleyado at tumalon din si Gideon para iligtas siya. Dumating si Desmond at hindi pa niya naiintindihan ang nangyayari ng aksidenteng maitulak siya ng musikero. Nahulog siya sa tubig at madaling humingi ng tulong. Ngunit si T-Fan ay abala sa pagsagip ng ibang tao, kaya hindi siya napansin. Matagumpay niyang nailigtas ang empleyado at naiahon sa pampang. Nang mapansin niya na nahulog sa tubig si Desmond, halos malunod na ito. Nataranta si Gideon at hinila siya paahon sa pampang. Dahil labis na nalunod si Desmond, kinailangan siyang bigyan ni T-Fan ay ng resuscitation. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, nakita ng dalaga ang mga labi ng isda ni Gideon na handa nang halikan siya. Dali-dali siyang sumuka ng lahat ng tubig, nagising at tumakbo ng mabilis dahil sa hiya. Kinaumagahan, muling nakita si Desmond at dai-dai kay Gideon. Hindi niya maintindihan kung bakit tuwing makikita niya ang taong ito, ay nagiging balisa si Desmond. Sobra siyang nahihiya na halos hindi na niya alam kung saan lulugar. Inakala ni dai-dai na nahulog ang loob ng kaibigan niya sa kanilang boss, ngunit mariin itong itinanggi ng dalaga. Paano niya magugustuhan ang isang kasuklam-suklam na tao tulad ni T-Fan upang mapatunayan ang impormasyon, lihim na sinundan ni Desmond ang boss. Lumapit siya rito upang tingnan kung kinakabahan pa rin siya at ang sagot ay tuloy-tuloy siyang kinabahan kahit sa pagdiriwang ng customer. Matagumpay na nabawi ng musikero ang kanyang inspirasyon sa paggawa ng musika. Napakagandang bagay nito para sa kanya. Dahil dito, nakilala rin ang hotel. Mabilis na sinamantala ni Gideon ang pagkakataong ito upang ipromote ang hotel. Ngunit naniniwala si Desmond na ang kilos na ito
ito ay paggamit sa reputasyon ng customer. Sa panahong masaya sila dahil sa pagtaas ng benta at bilang ng mga customer, isang video na nagpapakita ng kapabayaan ng empleyado ng hotel habang nagtatrabaho ang kumalat. Ang video ay naging dahilan upang puntahan ng mga mamamahayag ang hotel at nadawit si Tinhin sa isyong ito. Mariin niyang itinanggi na hindi siya ang nasa video kundi iba, ngunit walang naniwala. Kahit na may mga kaibigan siyang nagtatanggol, parehong pinuntirya ng mga empleyado ng hotel at media ang maliit na dalaga. Para sa kaligtasan ng hotel, itinuon nila ang atensyon sa dalaga at kumuha ng reporter upang magsulat ng artikulo na magpaparatang sa empleyado. Nang malaman ni Tinhin na ito ay utos ng chairman, pinuntahan niya ang kanyang ama para linawin. Nahimatay na si ABCD at kinailangang dalhin sa ospital. Sa ospital, nagtalo na naman ang dalawa. Hindi ko maintindihan kung bakit narinig ng ibang tao ang pag-uusap na puno ng pagmamahalan sa pagitan ng mag-ama. Siya ay isang programmer na nagtatrabaho sa EFI at alam niyang sobra ang pagkakredit ng video na ito sa isang tingin pa lang. Iniisip ng lalaking ito na ang taong gustong saktan si Tinhin ay mula sa loob ng hotel at may sapat na otoridad para manipulahin ang mga security camera. Pagkatapos mag-isip-isip, naniniwala si Fan na ang taong ito ay tiyak na nasa security team. Kinabukasan, nagpa siya ang kumpanya na magdaos ng public press conference para humingi ng tawad. Pilit na pinapapanagot ng customer sa panig ng hotel si Tinhin. Sumunod si David sa utos ng nakatataas at kinumbinsi ang dalaga na akuin ang lahat ng responsibilidad. Sa ganitong paraan ay mapoprotektahan din ang kumpanya at maraming inosenteng tao. Mabilis na inorganisa ang press conference at naglabasan ang mga mamamahayag na sabik na makakuha ng impormasyon mula sa hotel. Napilitan si Tinhin na humarap sa publiko at umamin sa pagkakamali. Habang siya ay naguguluhan at natatakot, biglang dumating si Fan at sa ngalan ng empleyado ay nilutas ang problema. Nakatayo si Tinhin sa harap ng daan-daang mapanghusgang tingin ng media at hindi niya maitago ang takot. Sa sandaling ito, umakyat si Tinhin sa entablado upang linawin ang issue para sa empleyado. Ginawa niya ang ebidensya na ang video ay inedit at nahanap ang utak sa likod nito. Siya ay isang security guard na hindi nasisiyahan sa kumpanya at pinagbintangan ang hotel. Ang impormasyon ay sa wakas ay naitama at lahat ay masaya tungkol dito. Tinawag ni si Tinhin para kausapin at inamin niyang alam na niya ang lahat. Gusto niyang gamitin ang planong ito para mahanap ang mga pahiwatig at mahuli ang salarin. Sino ang mag-aakala na ang planong ito ay magdudulot ng matinding takot sa isang trainee tulad ni Tinhin at halos masisante pa siya. Masaya si Chairman dahil naresolba ng kanyang anak ang insidente ng maayos. Ngunit hindi inakala ni Fan na ito ay isang normal na bagay. Naniniwala siya na mayroong utak sa likod ng security guard at ang motibo ng gumawa ng krimen ay malabo. Ngunit ang forma at paraan ng paggawa ay napakatuso na nagpapatunay na mayroong lihim na puwersa na sumusuporta sa chairman. Nang marinig ito ni Chairman B, may ideya na siya kung sino iyon, ngunit hindi niya sinabi sa kanyang anak. Bagamat nalutas na ang problema, hindi pa rin nasisiyahan ang mga netizen sa hotel. Upang ilihis ang opinyon ng publiko, naglabas ng impormasyon si Fan pagkatapos ng insidente. Sabay-sabay na sinuri ng buong hotel ang lahat ng departamento. Natuklasan nilang sira ang mga kutson sa lahat ng silid, kaya nagpa siya silang palitan ito ng buo. Nagbigay pansin agad ang publiko sa impormasyong ito at mabilis itong nagdala ng magandang reputasyon sa resort. Siyempre, ang pagtatapon ng lumang kutson ay kailangang sabayan ng paghahanap ng bagong kutson. Nang malaman na si Tinhin ay may karanasan sa pagbili ng kutson, hiniling niya na tulungan siya nito. Mula pa noong bata si Tinhin, kasama na niya ang kanyang ama sa paglalakbay mula timog hanggang hilaga para magbenta ng kutson, kaya natural lang na sanay siya sa mga ito. Ang kanyang karanasan ay labis na hinangaan ni Tinhin at walang tigil siyang pinupuri. Habang masaya si Tinhin, hiniling niya na payagan siyang magtrabaho sa reception counter. Akala niya ay madali lang ang lahat, ngunit hindi, inilipat siya ni Tinhin sa food department. Kahit galit na galit siya, wala siyang magawa sa kanya. Inatasan si Gyai, kaibigan ng bidang babae, sa reception desk. Dahil sa kanyang ganda, gusto niyang gamitin ang kanyang kagandahan upang makahanap ng isang mayamang lalaki na magsuporta sa kanya. Gayunpaman, walang mayayaman ang nakita, kundi isang grupo lamang ng mga mahihirap na pumasok sa hotel. Sila ay mga empleyado ng isang kumpanya ng AFI na tumulong kay Tinhin na lutasin ang problema, kaya binigyan sila ng espesyal na atensyon ng general manager. Ang grupong ito ay tunay na mga mangwawasak. Saan man sila pumunta ay winawasak nila ang lahat. Sa loob lamang ng mahigit isang araw dito, nasira nila ang infrastruktura ng hotel na nagkakahalaga ng 800,000. Galit na galit din si Tinhin, ngunit naisip niyang sila, kaya kinailangan niyang magpakumbaba. Ang matalik na kaibigan ni Tinhin na si Sansan ay isang mayaman na dalaga. Siya at ang kanyang kasintahan, na lumaki sa karangyaan, ay madalas magkaroon ng di pagkakaunawaan na nagpapalala sa kanilang relasyon. Ang mga bagong bisita ng pamilya ay hindi lamang magulo, kundi maingay din paulit-ulit nilang ginugulo si David. Ngunit sa kabutihang palad, sa mga mahirap na sitwasyon, tinutulungan siya ni Tinhin. Hindi siya tumigil sa pagpuri sa dalaga, sinasabing napakagaling niya at inanyayahan siyang lumabas. Totoo nga, mas magaling ang nagmamadali kaysa sa mahusay. Sa lalong madaling panahon, nagkaroon ng date si David kay Tinhin. Magkasama silang gumawa ng clay at masayang nagkwentuhan. Iginihit pa nga ni David ang simbolo ng ginintuang susi sa clay sculpture niya. Umaasa siyang matatamo ng kabilang partido ang titulong ito sa lalong madaling panahon. Nang si Tinhin ay tumatawa ng hindi mapigil, biglang sumulpot si Fan. Pinagtawanan niya
ang iskultura nito at sinabing pangit ito pagkatapos ay sinundan siya. Ngunit hindi niya inaasahan na aksidenteng nabasag ni Tianhin ang iskultura na ikinaiyak ni Tianhin ng walang tunog. Para makabawi, gumawa siya ng eksaktong kaparehong iskultura para sa kanya. Kinagabihan, kinailangan ni Tianhin na mag-overtime dahil mayroong customer na gustong kumain ng Swedish milk hot pot na hindi niya alam kung saan kukuha. Sinabi ni Tianhin na alam niya kung paano lutuin iyon. Basta gawan lang niya ito ng isang iskultura, handa itong tumulong. Walang pag-aatubili, agad na tinanggap ni Tianhin ang alok. Kamakailan, isang kaibigan ni Tianhin ang aksidenteng natamaan ng pana ng Diyosa ng pag-ibig. Translation, ang dalagang ito ay mailihim na pagtingin sa Ikigai na customer ng kanilang pamilya. Ngunit agad na pinatay ni Dai ang pag-asa ng dalaga. Sinabi niya na ang lalaking ito ay may short-term memory loss at makakalimutan niya ang lahat ng alaala pagkatapos ng 24 oras. Sa cold storage room, si Tianhin at si Diangu ay kumukuha ng mga sangkap para sa Swedish milk hot pot. Pumasok sila sa bodega at pumili ng sariwang pagkain. Hindi nakalimutan ang ilang biro sa isa't-isa. Sinabi ni Tianhin na ang aura ni Diangu ay tulad ng isang frozen na isda, tuyo at mabaho. Gumanti rin si Fan Anya, ang kanyang empleyado ay hindi naiba sa isang ice dock. Biglang sumara ang pinto at nataranta ang dalawa nang mapagtanto nilang naiwan nila ang kanilang access card sa labas. Maging ang mga telepono ay nawalan ng signal, kaya di nakakulong silang dalawa sa cold storage. Umaasa silang may makakapansin sa kanilang pagkawala sa lalong madaling panahon, kung hindi ay mamatay sila sa lamig. Unti-unting humihina si Tianhin dahil sa kanyang ulcer at sa matagal na pananatili sa cold storage, mabilis siyang nagkasakit. Ginawa ni Tianhin ang lahat para muling magkamalay ang boss, nag-aalala siyang mamamatay ito. Sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, bumukas ang pinto ng bodega at natagpuan ang dalawang biktima na halos nagyelo. Mas malala ang kalagayan ni Fan at dinala siya ng doktor sa ospital. Samantalang si Tianhin ay mas magaan ang kalagayan. Nataranta si David na tumakbo palapit, labis siyang nag-aalala para sa dalaga. Nang makita ni Tianhin ang pag-aalala ni David para sa kanya, masaya siyang humiti ng todo na halos manigas ang kanyang mukha. Kinabukasan, ganap na gumaling si Tianhin, ngunit nanlalata ang kanyang espiritu. Agad na napansin ng kanyang ina na mayroon itong iniibig. Ngunit nang tanungin ng ina, mariin itong itinanggi ni Tianhin. Pagdating niya sa kumpanya, hinanap niya si Tianhin at nakita ang general manager na nagtatago sa kusina. Nag-alala si Tianhin kaya binigyan niya ang kanyang boss ng 2 pakete ng gamot sa pananakit ng tiyan. Dahil dito, natunaw ang puso ng isang taong kasing tigas ng bato. Ang lahat ng mga customer ng pamilya ay pawang mga kakaiba. Ang mga lalaki sa AK company na ito ay isang magandang halimbawa. Kumain sila ng buffet na parang hindi pa sila nakakain kailanman. Nag-aalala ang hotel na kung ganoon sila kumain, puputok ang kanilang tiyan. Si Tianhin at ang iba pa niyang kasamahan ay nag-isip ng paraan upang ilihis ang atensyon ng mga customer. Aksidente niyang nalaman na ang mga taong ito ay mga direktor ng isang kumpanya ng electronics. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho, ngayon ay nalugi na ang kanilang kumpanya. Nais ng pinuno na gamitin ang natitirang pera upang bigyan ang kanyang mga empleyado ng huling mga alaala sa kumpanya. Sinabi ni Tianhin ang mga bagay na ito kay Tianhin. Hindi niya maintindihan kung bakit madaling sumuko ang mga taong ito. Translation, bilang may-ari ng isang hotel, naniniwala si Fan na ang pinakamahalagang bagay sa kasalukuyan ay ang hikayatin ang mga taong ito na gumastos ng mas maraming pera sa hotel hanggang maaari. Nang malaman na ang mga bisitang ito ay mahilig sa mga adventurous na laro, nag-organisa si Tianhin ng isang shooting range para sa kanila. Ang orihinal na intensyon ng hotel ay maghanap lamang ng paraan upang pasayahin ang mga customer at magpagastos ng mas maraming pera sa mga serbisyo dito. Gayunpaman, ang resulta ay nakakagulat. Pagkatapos ng laro, nanalo ang mga IT engineer. Nagbigay ng talumpati ang kanilang direktor at inihayag ang pagkabangkarote ng kumpanya bago ito buwagin. Inihanda na ng lalaki ang buong sweldo at bonus para sa mga empleyado. Ngunit walang sinuman ang gustong huminto sa trabaho. Lahat sila ay gustong sumunod sa kanilang pinuno upang buhayin muli ang kumpanya. Nagbigay ito ng motibasyon sa direktor upang ipagpatuloy ang pamamahala at muling itatag ang kanyang karera. Mula sa laro, agad na nahulaan ni Fan at David na pareho silang may damdamin kay Tianhin. Nagtawagan sila upang mag-usap ng malinaw at nagpasya na magkaroon ng patas na kompetisyon. Pinuntahan ni Tianhin ang master ng pag-ibig at tinanong kung paano manligaw. Ang lalaking ito ay sawi sa pag-ibig ngunit mahilig magbigay ng payo. Pinayuhan niya ang general manager na humanap ng angkop na lugar upang umamin sa kanyang mahal. Naniwala naman si Tianhin at sa simula ay tinipon niya ang departamento ng kusina at pagkatapos ay naglabas ng isang serye ng mga problema. Pagkatapos, nagkunwari siyang nangangailangan ng tulong at pinili si Tianhin, kaya nagkaroon sila ng date. Sa simula, si Tianhin ay nag-iisip kung paano umamin sa kanyang mahal. Samantala, si Tianhin naman ay nakaisip ng bagong ideya sa negosyo. Naniniwala siya na masyadong mamahalin ang mga pagkain sa hotel at hindi akma sa panlasa ng nakararami. Iniisip na ang paligid ay hindi angkop para sa isang pag-amin. At hindi rin kasama sa kanyang antas bilang isang hari, balak ni Fan na humanap ng ibang lugar. Nang hindi niya alam kung saan pupunta, patuloy na nagkwento si Tianhin tungkol sa bagong konsepto ng pagkain na naisip niya. Naniniwala ang empleyado na ang kailangan nilang gawin ay magbigay ng mga seasonal na pagkain at regional specialty. Sa halip na magbigay ng mamahaling pagkain na may napakataas na presyo. Ngayon ay tag-araw, kaya dapat mag-organisa ang restoran ng isang buffet ng mga lokal
na pagkain, lalo na ang crayfish. Tila hindi gaanong gusto ni Tidien ang ulam na ito. Anya, hindi ito malinis. Kaya iminungkahi ni Dinhin na dalhin si Tidien sa isang marangyang lugar upang tikman ang crayfish. Ayon sa kanyang paglalarawan, ito ay isang marangyang restaurant na may romantikong tanawin na parang Hollywood film. Mayroon ding magandang lawa at nang marinig niya ang romantikong tanawin at pinaniwalaan ang may-ari ng restaurant, si Tidien. Nagpa siya ang binata na piliin ang lugar na ito bilang tagpuan para umamin sa kanyang minamahal. Maingat na pumili ng damit si Tidien at nagpabango para sa kanilang pagkain. Sina Dinhin at si Diedru ay pumunta sa isang kalsadang kainan na nagtitinda ng crayfish. Ang romantikong tanawin na sinasabi niya ay ang tanawin ng mga magkasintahan na nagsisiksikan sa pila. At ang magandang lawa ay ang mabahong ilog na dumadaloy sa kainan. Nang makita ito ni Fan, balak na niyang umalis, ngunit hinila siya ni Dinhin sa loob ng kainan. Ang hindi kayang ayusin ng pera ay kayang ayusin ng maraming pera. Nakakuha sila ng isang mesa at umorder ng napakaanong higanting maanghang na crayfish at kumain ng marami. Inuna ni Tidien na pintasan pero kalaunan ay nakalimutan na ang layunin niyang umamin dahil sa pagkain. Matapos siyang busog na busog ay saka lang niya naalala ang kanyang layunin. Dahil naramdaman niyang hindi angkop ang lugar, hinila agad ni Tidien si Dinhin sa isang marangyang kainan. Ngunit isang nakakahiya ang nangyari. Mahina ang tiyan ni Fan at madali siyang sinisikmura kapag kumakain ng maanghang at mainit. Sa pagkakataong ito, dahil sa sobrang dami ng crayfish na nakain niya, kinailangan si Tidien na tumakbo sa banyo. Matapos lang kumain ni Dinhin ay saka lang siya lumabas. Ang sandali ng pag-amin ng damdamin sa pagitan ng dalawa na inaakala nilang magiging romantiko ay naging katawa-tawa. Bago pa man makapagsalita si Tidien, umutot siya ng napakalakas na ikinagulat ng buong restaurant. Sa matinding kahihiyan at hiya, hinila ni Tidien si Dinhin at mabilis na umalis. Sa taxi, patuloy siyang umuutot na halos maging sanhi ng pagkamatay ng empleyado at ng driver. Nahirapan siyang makabalik sa kanyang silid pahingahan nang makasalubong niya si David. Pinayuhan niya si Tidien na maging halimbawa sa mga empleyado at huwag makipag-date o manligaw sa mga kasamahan sa trabaho. Kinaumagahan, pumunta si Dinhin sa opisina ng direktor para iharap ang ideya ng proyekto ng crayfish. Pagkatapos ng isang magulong gabi at maraming nakakahiya na insidente sa pagkaing ito, diretsong tinanggihan ni Tidien ang proposal. Ngunit hindi na tinag si Dinhin, ginamit niya ang insidente kagabi para takutin ang direktor. Kung hindi ka pumayag, kakalat ang balita at sa oras na iyon, wala kang magagawa kundi magtago sa kahihiyan habang nagtatrabaho. Hindi pwedeng pagtawanan siya ng mga empleyado, kaya walang nagawa si Fan, kundi piliting pumayat. Nagtagumpay ang ideya ni Dinhin para sa isang pagdiriwang ng hipon. Pinuri siya sa harap ng lahat at sinamantala ni Fan ang pagkakataon na ito para ipawalang bisa ang patakaran sa pagbabawal ng pakikipagrelasyon. Masayang-masaya si Dinhin dahil nagbunga ang kanyang pagsisikap. Dumating din si David para batiin siya at umasang makakasalo siya sa pagkain. Ngunit mabilis siyang naunahan ni Boss T. Pinilit niyang overtime ang mga empleyado habang naghahanda siya ng sorpresa para sa dalaga. At nagtungo sila sa isang 5-star na restaurant para kumain. Sa pagkakataong ito, upang makaiwas, nagdala si Tidien ng gamot. Ngunit sa pag-iwas niya sa isang problema ay nakatagpo naman siya ng isa pa. Aksidenteng nakita ni David ang pagtatagpo ng dalawa. Sigurado siyang magpapakita ng sorpresa ang karibal niya, kaya mabilis siyang sumunod at sinira ang pagpapakita ng pagmamahal. Nang handa na si Tidien na magpahayag ng kanyang damdamin, biglang sumulpot si David at sumingit sa pag-uusap ng dalawa. Dahil dito, nawala ang plano ni Tidien na umamin. Galit na galit si Tidien at agad niyang hinawakan si David sa ulo at binugbog ito. Nagtalo ang dalawa at sa huli ay nagkasuntukan. Mula sa hotel, sinabi ng mga empleyado na ang ilang customer na kumain ng hipon ay nagkaroon ng allergic reaction at sila ay sabay-sabay na nagrereklamo. Nakakuha agad si Dinhin ng ebidensya. Nagpakita siya ng katibayan na hindi dahil sa hipon ang kanilang allergy. Ngunit hindi sila naniwala at nagalit, hinihingi ang kompensasyon mula sa hotel. Tama nga, ang mga bisitang nagkaroon ng allergy ay may problema. Sila ay mga modelong may kaunting pangalan na gumamit ng lobster party para magkunwari na may allergy para makakuha ng pera mula sa hotel. Ang mastermind sa likod nila ay isang tuso na makeup artist. Sa una, inakala ng lahat na walang problema sa kanilang plano, ngunit ang totoo ay hindi. Para malaman ang katotohanan, sina Dinhin at David ay sabay na pumunta sa dome kung saan itinapon ng mga modelong ito ang kanilang basura. Sa kanila, nakahanap sila ng ebidensya na nagpapatunay na ang mga taong ito ay sadyang gumawa ng kwento upang siraan ang hotel. Sa simula, napakakumpiyansa pa ng mga babae, hinahamak ang hotel at sinasabing pangit si Liran. Iniisip nila na inggit si Liran sa kanilang ganda kaya niya ginawa iyon. Pero sa huli, tumahimik sila dahil sa matibay na ebidensya. Hindi rin nakalimutan ni David na depensahan ang mga babaeng iyon, sinasabing si Liran ang pinakamaganda. Ikinuwento ng dalawa ang tungkol dito kay Sixi. Akala nila ay pupurihin sila nito, pero hindi. Nang makita ni Xifanyu ang taong minamahal niya na malapit sa kanyang karibal, nagalit siya at pinagtabuyan ang dalawa. Maagap na inanyayahan ni David si Liran na kumain sa isang restaurant. Nagkataon naman na inanyayahan din siya ni Boss Xi na kumain, pero masyadong maingay kaya may narinig siya at may hindi. Basta pumayag na lang siya nang hindi alam na pumayag siyang makipag-date kay Esi. Ang resulta, ng gabing iyon habang nag-enjoy sina David at Liran sa kanilang hapunan at wine, si Xifanyu naman ay nabitin sa naghihintay mag-isa sa crayfish restaurant. Sobrang nag-aalala siya kung nasaan si
si Liran kaya tinawagan niya si Gigi. Sa mga sandaling iyon, kumakain ng hapunan ang kaibigan ni Liran kasama ang makeup artist. Nagkakilala ang dalawa nang hindi sinasadya at dahil sa matamis na dila ng lalaki, mabilis na nahulog si Gigi sa bitag. Hindi inakala ni Gigi na ang lalaking nasa harapan niya ay isang manyakis. Ginagamit niya ang mga babae at pinipilit silang mag-pose ng malaswa. Habang kasama ni Liran si David, inamin ng lalaki ang kanyang nararamdaman at mabilis siyang pumayag. Kaya, opisyal nang magkasintahan ang dalawa. Si Boss C na nasa restaurant ay walang alam tungkol dito. Masakit ang buto niya dahil nabunggo siya ng staff. Kung nalaman niya ang balitang ito, hindi lang ang kanyang buto ang sasakit, kundi pati na rin ang kanyang puso. Pagdating ni Liran sa bahay, nalaman niyang nasaktan ang CE, kaya nagmadali siyang tingnan ito. Habang dinadala niya ang lalaki sa ospital, nakatanggap siya ng balita na may nangyari kay Gigi, kaya agad siyang bumalik sa hotel. Ang makeup artist ay isang magnanakaw. Inakusahan niya si Gigi ng pagnanakaw. Nang nilinang ni Gigi ang lahat at sinubukang ibalik ito, sinabi ng lalaki na peke ang bag na binigay niya. Sabi niya, pinalitan ni Gigi ang totoong bag syempre. Panlilinlang lang iyon ng lalaki, pero nahulog din sa patibong si Gigi dahil sa pagiging sakim niya sa pera. Napilitan si Liran at ang iba pa na mag-isip ng paraan para mabayaran ang bag ng kliyente. Dahil hindi nila alam kung saan kukuha ng pera, naisip niya agad si Fanyu at tinawagan niya si Tsixi para humiram ng 5,000 yuan. Isang tao na kararating lang galing ospital. Ang unang narinig ay hiram ng 5,000 yuan. Paano hindi magagalit si Dixie? Sumigaw siya sa staff at nagbanta na sisantihin siya. Pero pagkatapos ay ipinadala pa rin niya ang pera kay Liran. Kinaumagahan, kasama niya ang kanyang kaibigan na nagpunta para ibigay ang pera sa scammer. Plano sana nilang bitagin ang lalaki para umamin sa kanyang krimen, pero masyadong minamaliit ng mga babae ang lalaking ito. Matalino siya at hindi sila nagtagumpay na lokohin siya. Nagalit si Liran dahil nakaharap siya sa isang magnanakaw na kliyente at nagpasya siyang labanan ang lalaki hanggang sa huli. Sa sandaling iyon, dumating si Tsixi at inayos ang lahat. Iyon pala, tumawag na siya sa pulis. Inimbestigahan nila ang tunay na pangyayari para hindi na makapanlinlang pa ang scammer. Pagkatapos maresolba ang lahat, tuwang-tuwa si Liran na tumakbo para magpasalamat kay Boss C. Ito ay ganap na iba sa nakasanayan niyang paraan ng pagtatrabaho noon. Ang pinahahalagahan ni Fanyu ay ang karangalan ng kumpanya. Pero ngayon, gusto niyang ipaglaban ang hustisya para sa kanyang empleyado. Wala pang kaalam-alam si Tsixi na ang kanyang crush ngayon ay karelasyon na ng iba, kaya patuloy pa rin siyang nagpaparamdam. Si Liran, siguro dahil hindi niya napapansin, ay hindi maintindihan ang malalim na kahulugan sa kanyang mga salita. Nang dumating si David at sinabi kay Fanyu na nagde-date sila ni Liran, nagulat ang lalaki. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang takot na baka mawala na siya sa laro. Nalulungkot siya dahil sa heartbreak, at saan man siya tumingin, nakikita niya ang imahe ng taong mahal niya. Samantala, abala naman si Liran sa kanyang pagmamahalan kay David. Hindi niya alam na sa isang lugar, nadudurog ang puso ng Tsihi dahil sa kanya. Kinaumagahan, nang malaman ni Liran na tinanggal si Gigi sa hotel, humingi siya ng tulong kay David. Opisyal nang lumampas sa pagiging magkaibigan ang dalawa, ngayon ay magkasintahan na sila. Kaya ang pagiging malapit ng dalawa ay hindi na bago. Ang kakaiba rito ay ang paglitaw ni Tsixi sa tamang oras at patuloy na panlalait sa dalawa. Sabi niya, hinahayaan ng kanyang empleyado na makagambala ang personal na buhay nito sa trabaho. Ang mas masahol pa, dahil humiram si Liran kay Boss C ng 5,000 yuan, unti-unti niya itong ibabawas sa sweldo niya. Hangga't hindi pa nababayaran ang utang, hindi siya makakaalis. Nang malaman ni David na humiram ang kanyang kasintahan ng pera sa Tsihi para tulungan ang kanyang kaibigan, handa siyang bayaran ito para sa kanya. Ngunit ayaw pumayag ni Boss C at desidido siyang kunin ang pera mula kay Liran. Nag-usap ang dalawa, mula sa personal hanggang sa trabaho. Gusto ni David na tulungan si Gigi na manatili sa hotel. Ngunit ayaw pumayag ni Boss C, galit pa rin siya. Gayunpaman, pagkatapos kumbinsihin ng kanyang sekretarya, pumayag si Tsixi na panatilihin ang empleyadong ito. Malapit nang dumating ang mga magulang ni Susan sa hotel at ang pangunahing layunin nila ay bisitahin ang kanilang anak. Gusto nilang tingnan kung maayos ba ang pamumuhay ng kanilang pinakamamahal na anak. Nagtatrabaho si Susan dahil sa passion. Ang totoo ay napakayaman ng kanyang mga magulang at gusto lang niyang manatili sa tabi ng kanyang nobyo para alagaan ito. Lumuha sa karangyaan si Susan mula pagkabata kaya hindi niya maintindihan ang sitwasyon ng isang mahirap na lalaki tulad ni Luhao. Madalas silang mag-away ng dalawa. Ang mga magulang ni Susan ay pumili ng resort ni David para mag-relax, ngunit naunahan na sila ni Deputy Director David. Inupahan niya ang buong lugar para maghanda ng sorpresa para sa kanyang kasintahan. Dapat ay napag-usapan ito, ngunit nang makita ni David si Tsixi, direkta siyang tumanggi. Napilitan ng hotel na mag-organisa ng ibang programa para sa mag-asawa. Ang mga bisita sa farmhouse ay masarap kumain at ang mga pagkain dito ay inihanda ng may pag-iingat at detalye. Hindi pa kailanman nakatikim si Liran ng ganitong klaseng pagkain sa buong buhay niya. Ang pamamaraan ng pagkain ay napakahigpit na nagpaalala sa kanya. Sa buong party, wala siyang ginawa kundi bantayan kung anong kutsara o plato ang ginagamit ng kanyang kapareha. Kaya naman, hindi naging masaya ang kanilang date. Lalo itong nagpapahirap kay Liran. Hindi siya nagpapakitang hindi siya masaya pero hindi rin siya komportable. Napansin ni David ang lahat ng ito sa kanyang puso at naisip na hindi siya maganda. Upang mapasaya ang kanyang kasintahan, nag-post siya ng larawan nila na magkasama sa social media. Agad na kumalat ang balita tungkol sa kanilang relasyon. Hindi ito nagustuhan ni Liran, hindi niya kailangan na gawin ito ni David. Nagsimula siyang makita ng mas malinaw ang kanilang relasyon. Inisip niya na may malaking agwat sa pagitan nila ng kanyang kasintahan. Para silang isang kliyente at isang napakahusay na
service staff. Patuloy na sinusubukan ni David na pasayahin siya, ngunit hindi niya maramdaman ang pag-ibig nito. Si Fanyu, habang ini-entertain ang mga SCE, ay nalasing at nakalimutan niyang allergic siya sa alak. Maya-maya, dinala siya sa ospital dahil sa allergy. Si Liran naman ay na-allergic sa lingzi mushroom habang kumakain kasama si David, kaya namaga ang kanyang bibig. Kahit sa panaginip, napanaginipan ni Xixi ang taong mahal niya na magkahawak kamay at naghahalikan sa kanyang karibal, kaya siya ay nagdeliryo. Ayaw niyang maging third wheel sa relasyon nila. Nang magising siya, nakita niya si Liran na nakahiga sa katabing kama. Na-diagnose siyang allergic sa pagkain at ang kanyang mukha ay deformed na kaya hindi na siya makilala. Sinabi ng doktor na kailangan ng pasyente na magpahinga. Naisip niyang hindi angkop ang silid ng ospital para kay Liran. Dinala siya ni Fanyu sa isang mas tahimik na lugar at hindi niya inakala na iyon pala ang kanyang bahay. Doon, tulog na tulog ang babae. Nang magising si Liran, natakot siya nang makitang namamaga ang kanyang labi. Ipinaliwanag ni Xixi sa babae na allergic siya sa lingzi mushroom. Higit sa lahat, gusto niya siyang manatili sa kanyang bahay para makapagpahinga siya ng mas maayos. Pumunta si David sa ospital para bisitahin si Liran pero nalaman niyang wala na ito at hindi niya dala ang kanyang telepono. Hindi niya inakala na nasa bahay pala ng CE ang kanyang nobya. Dahil walang telepono, hindi makatawag si Liran sa kanyang pamilya at kay David. Kinaumagahan, ibinalik siya ni Boss Xi at sa mga sandaling iyon ay ganap na siyang gumaling. Naghihintay si David sa harap ng hotel at humingi siya ng tawad dahil na allergic siya at nangakong magbabago siya para sa kanya. Sa mga sandaling ito, nagsimulang mapagtanto ni Liran na wala siyang nararamdaman para sa kanya. Ang nararamdaman niya para sa kanya ay paghanga lang. Wala silang pagkakapareho, kaya mas mabuting maghiwalay na lang sila. Kinaumagahan, natapos ang kanilang internship at inihayag ng hotel kung sino ang mga empleyadong mananatili. Sa kabutihang palad, si Liran at ang kanyang mga kaibigan ay naging regular na empleyado. Ngunit hindi sila masaya sa mga department na ibinigay sa kanila. Si Liran ay kailangang magtrabaho sa guest room, habang ang kanyang kaibigan na si Susan ay magtatrabaho sa food department. Dahil sa pagkadismaya, dinala ni Liran ang kanyang kaibigan para kausapin ang Si. Ngunit direkta siyang tinanggihan nito. Ipinaliwanag ni Fanyu ang kanyang tungkulin sa guest room at umasa siyang gagawin niya ang kanyang trabaho ng maayos. Nagpasya sina David at Liran na maghiwalay, ngunit nanatili silang magkaibigan. Nang malaman niyang gustong lumipat ni Liran sa front office, nag-alok siyang tulungan siya pero tumanggi ang babae. Hindi matanggap ni Liran ang kabutihan niya matapos niyang tanggihan ang pag-ibig nito. Nang marinig ni Deputy CA David ang sinabi ng babaeng mahal niya, labis siyang nalungkot. Naisip niya na hindi siya maganda kaya nagpunta siya sa isang bar para mag-inom. Doon, narinig niya ang balita na malapit na silang ikasal ni Liran. Nalilito pa siya pero sinabi ng isang love master na gusto raw ni Liran na mag-propose siya sa kanya. Peking lang daw ang pag-ugali ng babae sa kanya. Ang layunin niya raw ay sorpresahin siya. Ang mga salitang ito ay parang walang katotohanan sa iba, pero hindi maintindihan kung bakit naniwala si Deputy C. Masaya siyang naghanda para mag-propose. Nagkataong narinig ni Xixi ang masarap na balitang ito habang nasa banyo siya, kaya labis siyang nagalit at nag-isip ng paraan para sirain ang proposal. Nagdaos ng party ang mga bagong empleyado para ipagdiwang ang kanilang pagtanggap. Habang masaya ang lahat, biglang dumating si Fanyu at sinira ang mood ng party. Nagpatuloy ang lahat sa pagdiriwang ng may pag-aalinlangan. Mula sa pangunahing pinto, pumasok ang isang taong nakasuot ng puting beer costume, lumuhod at nag-propose kay Liran. Naghiyawan ang mga tao at nagpalakpakan para sa kanilang dalawa. Nakatayo si Liran doon na parang naghihintay ng asawa niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa huli, tinanggihan ng babae ang proposal ng Deputy C. Dahil dito, umalis si David na nahihiya, napahiya at nadismaya. Ang pinakamasaya ngayong gabi ay si Boss C. Sobrang saya niya na hindi siya mapigil sa pagtawa. Nang matapos ang party at umalis na ang lahat, mabilis na inalok ni Boss C na ihatid si Liran. Hindi inaasahang may problema, na-lock ang kotse, kaya natrap silang dalawa muli. Walang signal sa telepono, kaya wala silang magawa kundi maghintay na may dumating para iligtas sila. Naghintay sila ng matagal, hindi alam kung kailan sila makakaalis. Maya-maya, natagpuan din sila ng security guard at inilabas sila ng ligtas. Pagbalik ni Liran sa kanyang kwarto, nalaman niyang umaalis na ang kanyang roommate. Ang nangyari pala, tinamaan ang babaeng ito ng pag-ibig at na-inlove siya sa isang customer sa hotel. Ang lalaking iyon, nakakulangan ng balat, ay may amnesia, kaya napilitan siyang magpagamot sa ibang bansa. Hindi siya nakayanan na iwan ang kanyang mahal sa buhay na mag-isa, kaya nagpasya siyang sumama. Nagkaroon ng pagbabago sa staff ng resort. Nagpasya ang chairman na ibigay kay Fanyu ang pamamahala ng hotel. Ibig sabihin, siya na ang magiging opisyal na si. Ang kanyang unang desisyon ng ma-promote ay ang pagtanggal kay David. Inisip niya na kahit si David ay golden key ng hotel, siya rin ay isang mapanganib na banta na kailangang alisin. Nang marinig ito ng chairman, naisip niyang may punto ito, ngunit hindi niya alam kung paano sisantihin si David. Bago pa niya magawa iyon, tumawag na si David at humiling na makipagkita ng pribado kay Boss C para ibigay ang kanyang resignation letter. Sa loob ng 10 taon, nag-ambag si David sa hotel, ngunit nang wala na siyang silbi, itinapon na lang siya. Madaling umusbong ang puot sa puso niya. Sa pagkakataong ito, nang mag-resign siya, isinama niya ang lahat ng staff sa front desk at food department bilang paghihiganti. Nagalit si Xixi nang magtagumpay si David na hikayatin ang mga empleyado na mag-resign. Inisip niya na silang lahat
lahat ay walang utang na loob pero iba si Liran. Naisip niyang ang lahat ay dahil sa pamamalakad ng si. Mayroon siyang bahagi sa nangyari dahil sa pagtanggi niya sa pag-ibig ni Director David kaya ginawa niya iyon bilang paghihiganti. Napangitisik si Fanyo, iniisip na masyadong mapag-isip ang babae. Kailangan niyang bigyan ng isang bagay si David. Sa simula, naisip ni Boss si Ina ang posisyon ng si iyon, ngunit hindi pala, kundi si Liran. Gusto ni David na lumipat si Liran sa front office at mapapailalim siya sa kanyang pamamahala. Kahit na masakit ang kanyang puso at lumuluha siya, napilitan si Tsixi na tanggapin ito para sa kapakanan ng hotel. Nagdao si Boss si ng isang maliit na party upang batiin si Liran sa paglipat sa departamento na gusto niya. Kahit natapat siya sa paningin ni Liran, naisip niya na ang gustong ipagawa ni Tsixi ay maging espiya siya para magtipon ng impormasyon tungkol kay David na kakapromote pa lang. Kung aling department ang makakakuha ng mataas na puntos, magkakaroon ng bonus, at kung sino ang nasa huli, parusa ang matatanggap. Kinaumagahan, dinala si Liran sa front office. Ang kanyang unang araw doon ay hindi simple. Kailangan niyang gawin ang maraming bagay ng sabay-sabay, tulad ng paglalakad sa aso, ang pag-alaga sa mga bata at pagiging tutor. Ang lahat ng ito ay nakakapagod sa kanya. Ngunit sa kabila nito, nakakuha siya ng maraming magagandang review para sa front office. Malapit nang tumanggap ang hotel ng isang espesyal na grupo ng mga bisita, mga inventor. Inorganisa nila ang isang award ceremony sa hotel, ngunit hindi sumang-ayon si Tsixi na tanggapin ang grupong ito. Inisip niyang masyadong ordinaryo ang mga taong ito at hindi sila bagay sa isang marangyang lugar tulad ng Easy, ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng negosyo, kailangan nilang tanggapin ang mga bisita para magpatuloy ang operasyon. Maaga pa lang ay kinakabahan na si Liran sa award ceremony. Napansin niyang nabali ang Golden Key Badge ni David, bukod pa sa mga kakaibang pangyayari. Sa proseso ng seremonya, kinakabahan siya na may mangyayaring masama. At tama nga siya, ang mga kalahok sa kompetisyon ay kakaiba, at mas kakaiba pa ang kanilang mga imbensyon. Isang inventor, si Chen Alai, ay nagpakilala ng isang phone app para sa paglutas ng phone addiction. Ngunit walang sumuporta sa kanya, kaya sa sobrang kalungkutan at galit, inatake niya ang lahat at nasugatan si Liran. Agad na dumating ang security at tinanggal siya. Masakit ang pagbagsak ni Liran at dinala siya sa ospital na may dumudugong ilong. Gayunpaman, hindi malubha ang kanyang kalagayan. Ang mga nagpalubha ng sitwasyon ay sina David at Tsixi. Sobrang nag-alala ang dalawa para sa kanya, na akala mo ay tapos na ang lahat ng gulo. Ngunit simula pa lang pala ito, matapos mahuli si Chen Alai, iginapos siya sa kotse habang hinihintay ang pagdating ng pulis. Gayunpaman, hindi alam kung paano siya nakatakas at bumalik sa bulwagan. Hiningi niyang muling isaayos ang paligsahan, na sinasabing hindi patas ang resulta ng kompetisyon. Walang sumuporta sa kanya, inisip nilang isa lang siyang baliw na lalaki na nag-iisip na siya ay magaling dahil sa sobrang paggamit ng droga. Ang pag-ugali ng mga organizer ay labis na nagpagalit sa lalaki, kaya kumuha siya ng armas at tinakot ang isang hurado. Ang matinding kilos ni Chen Alai ay nagdulot ng gulat sa buong bulwagan. Kinokontrol niya ang mga customer at staff ng baliw. Sa mga sandaling ito, parehong nag-iisip sina Tsixi at David ng paraan para ayusin ang sitwasyon ng hotel. Kailangan nilang mabilis na ibalik ang kuryente at internet. Dahil malubhang nasira ang mga linya ng kuryente, hindi ito maibabalik ng mabilis. Bago iyon, nakagawa si David ng maling desisyon sa kalaban na hotel nang ibigay niya ang electrical system diagram ng AC. Hindi inaasahang gumawa ng masama ang kabilang hotel. Ang hurado ng kompetisyon ay may high blood pressure. Hindi maganda ang kalusugan niya, kaya nawalan siya ng malay. Nang makita ni Chen Alai na nawalan ng malay ang bihag, kinontrol niya si Liran para ipalit sa kanya. Patuloy niyang hinihingi na i-download at bigyan ng positibong review ng mga staff ng hotel ang kanyang appy para mas maraming mag-download nito. Sa sandali ng krisis, naging superhero si Tsixi. Umakyat siya sa ventilation system at pumasok sa bulwagan. Nang hindi nakatingin si Chen Alai, mabilis siyang binigyan ng palo. Natakot si Liran, ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na naranasan niya ang ganitong sitwasyon. Hindi niya napigilan ang sarili, niyakap niya si Tsixi at umiyak na parang bata. Tuwang-tuwa si Tsixi. Sa wakas, naramdaman din niya ang pagmamalasakit ng taong mahal niya. Dinala niya si Liran sa kanyang opisina para gamutin ang sugat ng babae. Ang kanilang relasyon ay lalo pang naging komplikado, hindi na lang basta empleyado at si. Pareho silang nakadiskubre na may nararamdaman sila sa isa't-isa, ngunit wala pa silang lakas ng loob para sabihin ito. Si Tsixi ay isang negosyante at madali niyang napansin na ang insidenteng ito ay hindi aksidente. Malinaw na may nagplano nito, kaya nakipagkita siya sa taong may kagagawa nito. Sa kasalukuyan, nakakulong siya at mayroon siyang kaawa-awang anak na babae na may sakit sa ospital. Nangako si Tsixi na tutulungan niya ang bata at sasagutin ang gastusin sa pag-aaral nito sa sining. Bilang kapalit, kailangang sabihin ng ama ang lahat ng nalalaman niya. Ang totoo, may nagplano ng lahat at nag-udyok sa lalaking ito. Gayunpaman, hindi niya alam kung sino eksakto ang taong iyon dahil sa telepono lang sila nag-usap.
Si David ay sigurado na nagkamali siya nang ibigay niya ang electrical system diagram sa kalaban. Nakipagkita siya sa babae at pinuna ang kanyang panloloko, pero hindi naman tanga ang babae para umamin. Mas lalo pang naging malapit si Liran at Sixie pagkatapos ng trabaho. Magkasama silang kumakain at nagde-date na parang isang magkasintahan, pero hindi pa kumpirmado ang kanilang relasyon. Ang bagong gawain ni Liran sa front office ay ang alagaan ang anak na babae ni Chen Alay. Dahil nakakulong ang ama ng bata, ang staff ng hotel ang mag-aalaga sa kanya. Ang anak na babae ni Chen Alay ay isang 15 taong gulang na bata na may talento sa sining pero adik din sa telepono. Ikinuha siya ng sobra-sobra hanggang sa nasira ang kanyang mga mata. Kung magpapatuloy pa siya, baka hindi na siya makakita. Si Tianhin ay nahirapang gamutin ang batang babae at sinundan niya ito ng 24 paghahatid ito. Hindi niya hinayaang magkaroon ng oras ang batang babae na gumamit ng telepono. Gayunpaman, sa sandaling nagpabaya siya ng ilang minuto, kinuha agad ng batang babae ang telepono. Si Tianhin ay hindi makatulog at hindi makakain sa pag-iisip kung paano matutulungan ang batang babae na makapag-rehab, ngunit wala pa ring resulta. Dahil sinamahan niya si Chairman Yi sa ospital, hindi niya nabantayan ang batang babae na nagbigay sa kanya ng pagkakataong gumamit ng telepono. Pagkatapos ng magdamag na trabaho ni Tianhin, pagod na pagod siya, kaya si Tianhu ay nag-aalala at dinala siya sa kanyang opisina upang magpahinga. Sino ang mag-aakala na nakita ito ng isang empleyado ng hotel? Natuwa siya dahil nadiskubre niya ang isang malaking lihim ng general manager. Gayunpaman, nadiskubre din siya ni Tianhu, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para takutin ang empleyado. Kung hindi niya isasara ang kanyang bibig, matatanggal agad siya sa trabaho. Nagkataon na ang empleyado na ito ay kaibigan sa kolehiyo ni Tianhin at sinabi niya sa manager ang isang lihim. Sa harap ng taong gusto niya, si Tianhin ay patuloy na hihikbi. Sa pamamagitan lamang ng pag-obserba sa katangiang ito, mahuhulaan ni Tianhin ang kanyang nararamdaman. Ang anak ni Kire Eli ay talagang isang demonyong gumugulo sa buong lugar. Hindi lang siya tuso kundi pati na rin malupit. Dahil pagod si Tianhin, isa pang empleyado ang ipinadala upang bantayan ang batang babae, ngunit napakabigay ng lalaki. Hindi lang niya ibinunyag ang sikreto sa pagitan ni Tianhin at Denhin, kundi hinayaan din niyang malayang gamitin ng batang babae ang telepono. Pagdating ni Tianhin, nakita niya ito at mabilis niyang inagaw ang telepono. Hindi rin nagpapatalo ang bata, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang makuha ang gamit at bilang resulta, nahulog ang telepono sa tubig. Nang makita ito, umiyak ang bata at sinabing gusto lang niyang gamitin ang telepono para mag-book ng serbisyo para sa paglilinis ng puntod ng kanyang nanay. Nang marinig ito, labis na nagsisi si Tianhin at sinisi ang kanyang sarili sa pagiging masyadong padalos-dalos. Tumakbo ang empleyado at inalo ang bata. Nangako na sasamahan niya itong maglinis ng puntod ng kanyang nanay. Gayunpaman, sa oras ng trabaho, sinubukan pa rin niyang maglaan ng oras para samahan ang bata. Bilang isang ina, naiintindihan ni Tianhin ang pakiramdam ng kawalan ng pagmamahal ng ina sa bata. Mabilis siyang naghanda ng lahat ng kailangan at balak sana nilang magbisikleta papunta sa puntod ng nanay nito. Ngunit bago pa man sila makaalis, nagkunwari ang bata na masakit ang mata nito at sinabihan siyang umakyat na mag-isa sa bundok. Lumabas na nagpapanggap lang ang bata para paalisin si Tianhin sa bundok para makapaglaro siya ng telepono nang walang istorbo. Dahil sa labis na pagtitiwala ni Tianhin, umalis siya nang hindi man lang niya alam na niloloko lang siya ng isang 15 taong gulang na bata. Sa daan paakyat ng bundok, nawala ng preno ang kanyang bisikleta at bumangga siya sa gilid ng kalsada. Nang malaman niyang nasugatan siya, tumawag siya sa kanyang manager para humingi ng tulong. Nang marinig na nasugatan siya, dali-daling nagmaneho si Tifan patungo sa bundok upang hanapin siya. Huminto siya sa gilid ng kalsada nang makita siya. Dahil sa pagkahulog, nasugatan ang binti ni Tianhin at hindi siya makalakad ng normal. Habang nalulungkot at nag-aalala, sinigawan siya ni Tianhin ng matagal at dahil doon ay napaiyak siya. Sino ang mag-aakala na ang isang tuso na bata ay magsisinungaling tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina at lolokohin siya na muntik na siyang mamatay sa bundok. Galit si Tianhin ngunit naawa rin sa namayapang ina ng bata. Agad siyang pumunta sa silid ni Giai para kausapin siya. Sinermonan nila ang bata at ipinaliwanag ang kanyang mga ginawa. Matapos ang pag-uusap, sa wakas ay marami siyang natutunan. Kinabukasan, umakyat si Tifan sa bundok kasama sina Giai at Denhin para magpinta. Hindi niya alam kung paano niya napili ang araw, ngunit sunod-sunod na kamalasan ang dumating. Una, naubusan sila ng gasolina. Sunod, habang nagpipinta, biglang umulan ng napakalakas. Sa pagbalik, naubusan na naman ng gasolina ang kotse, kaya napilitan silang tatlo na maglakad papunta sa kalapit na lugar para humingi ng tulong. Habang dumadaan sa bukid, hindi sinasadyang natuklaw si Tianhin ng ahas sa binti. Nag-alala si Tianhin, kaya sinipsip niya ang lahat ng lason mula sa sugat gamit ang kanyang bibig. Dinala agad silang dalawa sa ospital. Si Tianhin ay na-diagnose na normal ang kalagayan, ngunit napansin ni Tianhin na puno ng dugo ang kanyang bibig. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nangyari ito, at marahil ay dahil sa panonood ng Wuxia Films ng higit sa 180 minuto. Inakala niya na nagsusuka siya ng dugo at malapit na siyang makipagkita sa kanyang mga ninuno. Sa gitna ng kanyang pagkamatay, umamin siya ng kanyang pag-ibig kay Tianhin at pumayag naman ito. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating si Dr. E at ang nurse upang ipahayag ang resulta ng pagsusuri at lumabas na nagdurugo lang pala ang kanyang gilagi. Walang kasing hiyang-hiya tulad nito, ngunit kung ang kahihiyan ay nangangahulugang magkakaroon siya ng kasintahan, tinanggap ito ni Tianhin. Masaya siya dahil sa wakas ay napasagot na niya si Tianhin. Sa tulong ng hotel, matagumpay na natigil ni Giai ang paggamit ng telepono. Nagpaalam ang bata sa lahat at bumalik sa paaralan pagkatapos ng kanyang bakasyon.
Sa pagkakaroon ng kasintahang manager, mas nagkaroon ng kumpiyansa si Dihinhin na ipakita ang kanyang mga ideya sa harap ng hotel. Hindi inaasahang nakatanggap ng positibong tugon ang kanyang mga ideya. Nagdesisyon sila na magdaos ng isang hot spring festival, ayon sa kanyang mungkahi. Ang unang hakbang upang makuha ang golden key na parangal ay matagumpay. Masayang nag-date si Fan at ang kanyang kasintahan pagkatapos ng trabaho. Ang tagpo ay puno ng matamis na pagmamahalan. Ngunit bigla itong naputol dahil sa text message ni David na talagang marunong pumili ng tamang oras. Gusto ni David na makipag-usap sa general manager. Pagdating ni Hee sa bar, nakaupo na doon ang vice general manager. Inabot niya sa general manager ang kanyang resignation letter. Sa pagkakataong ito, seryoso na si David na umalis. Nagtataka si David kung bakit hindi siya pinaghihinalaan ni Hee na may kinalaman sa kamakailang insidente. Sa katunayan, nagduda na si Fan isa kanya. Gayunpaman, alam niyang may kakayahan at masipag ang kanyang nasasakupan. Tungkol dito, naniniwala si Hee na hindi magtataksil si David sa hotel. Matapos ang higit sa 10 taon ng serbisyo, alam ni David na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Hindi na siya makapagbigay pa ng halaga sa lugar na ito. Kaya, humingi siya ng pahinga mula sa trabaho upang maghanap ng bagong kapaligiran na mas angkop. Ngunit nangako siyang aalis lamang matapos maayos na maipasa ang lahat ng kanyang gawain. Nang magising sina David at si ang isa't isa agad ang naisip nila para silang magkasintahan na masayang-masaya. Excited siya sa Hot Spring Festival plan ngayong araw. Maaga siyang gumising para maghanda, ngunit narinig niya ang nakakagulat na balita na kinansela ang festival. Ang nag-utos nito ay si Chairman E, ang tatay ni Fan A. Naramdaman ni Chairman E na malapit nang maubos ang tubig sa hot spring kaya nag-aalala siya at naniniwala na kailangan pang maging mas matipid. Pinuntahan siya ni Hee at sinabing masyado lang nag-aalala ang kanyang tatay. Tiniyak niya na kahit maubos pa ang tubig sa hot spring, may paraan pa rin siya upang mapaunlad ang hotel. Dahil sa pangumbinsi ng kanyang anak, umayag si Chairman na ituloy ang festival. Ang hotel ay hindi lamang sikat sa hot spring resources, kundi pati na rin sa maraming kakaibang feature. Isa na rito ang kwarto 4,434. Ang kwarto ay may maliit, masikip na view ng pader, ngunit pinag-aagawan pa rin ito ng mga customer. Ang nagpapakakaiba sa kwartong ito ay ang mga kwentong kumakalat tungkol dito. Sinasabing ang sinumang mag-asawa na magstay sa kwartong ito ay agad na magkakaroon ng anak, kaya tinawag din itong baby zoo. Ang Hot Spring Festival program ay nagdala ng maraming potential customers sa hotel. Kasabay nito, nalutas din ito ang maraming mahirap na problema at ang taong may pinakamalaking ambag ay si Tinhin. Dahil sa kanyang mungkahi, nagkaroon ng malaking pagbabago ang lugar na ito. Nakita ni David ang talento ng kanyang nasasakupan kaya di panatag ang loob niyang umalis. Nang malaman niya ang balita tungkol sa pag-alis ni David, nalungkot si Tinhin. Umaasa siya na makahanap ito ng angkop na kapaligiran. Sa huling araw niya sa hotel, pinuntahan siya ni Chairman Ify para ihatid at nang hinayang siya sa pagkawala ng isang mahalagang empleyado. Nagbigay naman si David ng payo sa kanya na mag-ingat sa sinuman na nag-aalala ang misteryosong mamumuhunan ng hotel. Ang hotel ay hindi kailanman naubusan ng mga problema. Kamakailan, ang kwarto 4,434 ang madalas na pinagmumulan ng problema. Nagrereklamo ang mga customer na may pumasok sa kanilang kwarto at nag-iwan ng letra C sa kanilang mga gamit. Samantala, walang sinuman sa mga housekeeping staff at iba pang empleyado ang umaako ng responsibilidad. Mas lalo itong ikinatakot ng mga customer at inakala nilang may multo sa hotel. Nangako si na agad itong aayusin at magbibigay ng sagot sa lalong madaling panahon. Hindi pa doon natatapos, nagreklamo rin ang isang resort villa na mayroon ding multo. Kaya pinuntahan ni at ng iba pa ang lugar para tingnan kung ano ang hitsura ng multo. Sino ang mag-aakala na ang multo pala ay ang asawa ng customer? Dahil sa pakiramdam na lumalamig ang kanilang relasyon, naghanda ang asawang lalaki ng sorpresa para sa kanyang asawa. Ngunit hindi inaasahang naging resulta nito ay ang pagkatakot ng asawa at ang pagtawag niya sa mga staff ng hotel. Sino ang mag-aakala na magiging ganito ka-absurd ang mga pangyayari? Nakipag-usap ang asawang lalaki kay at sinabi niya na hindi niya alam kung paano niya pasasayahin ang kanyang asawa. Naniniwala ang mag-asawa na para maayos ang kanilang relasyon, dapat silang magkaroon ng anak, ngunit hindi ito nangyayari. Kahit na normal ang kanilang katawan, wala pa rin silang good news. Kaya gusto nilang umupa sa kwarto 4,434 upang mapabilis ang proseso. Ngunit pagdating nila, may nakakuha na pala nito. Ang mag-asawang ito ay talagang mapag-usisa at hindi sila mapakali kahit nagbabakasyon sila. Palihim na pinagmamasdan ng mag-asawa ang isang matandang mag-asawa na nasa kwarto 4,434 upang malaman kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ang mag-asawang ito ay nagkakaproblema dahil sila ang kumuha sa baby zoo. Kung wala ang matandang mag-asawang ito, sana ay sila ang nasa kwarto 4,434. Ginamit ng asawang lalaki ang kanyang divine ears upang marinig ang usapan ng mag-asawa. Lumabas na maghihiwalay na ang mag-asawang ito, kaya gusto nilang mag-travel. Tapos na ang mga papeles at ilang araw na lang ay pipirmahan na ang mga ito. Tuwang-tuwa ang mag-asawang akala nila ay makakapunta na sila at makakapag-stay sa kwarto 4,434. Akala mo ang mag-asawang ito ang pinakachismosa. Ngunit sina Inhin at si
Gideons pala ang tunay na chismosa, pinagmamasdan nila ang bawat galaw ng lahat. At inakala nilang ang mag-asawang Amy ang may kinalaman sa mga kakaibang pangyayari sa kwarto, 4,434. Habang nagbabantay si Gideon sa labas ng resort villa ng mag-asawang hindi sinasadya, nakasalubong niya si Giglin Lu. Ang babaeng ito ay ang dating kasintahan ni Tiffany. Nagkaroon sila ng relasyon noong nag-aaral pa sila sa ibang bansa. Hindi sinasadyang nakita rin ni Ekinhin ang tagpong ito at na-curious siya sa pagkatao ng babae. Nang malaman niyang ang magandang babaeng ito ay dating kasintahan ng kanyang boyfriend, nag-ingat siya. Tama nga ang mga hinala ni Gideon at Denhin. Si Amy, ang may kagagawa ng mga multo sa kwarto, 4,434. Dahil naniniwala siyang mas madali silang magkakaanak kung mag-stay sila sa baby zoom na kwarto. Ginamit niya ang lahat ng paraan upang takutin ang mag-asawang. Takot na takot ang mag-asawa dahil sa pananakot niya, lalo na ang asawang babae na mahina ang loob. Natakot ang asawang babae at nagpanik nang makakita siya ng lipstick at fingerprints ng ibang tao sa kwarto. Inakala ng asawang babae na nagdala ang kanyang asawa ng ibang babae sa kwarto, kaya labis siyang nagalit. Mismong mag-asawa ay mayroon ng hindi magandang relasyon, kaya lalo silang nagkakalayo. Nagplano si Fan at Denhin na imbestigahan ang sitwasyon, ngunit bigo sila. Ang plano na iniharap ng empleyado ay hindi naging epektibo, kaya napilitan si Gideons na kumilos. Ang galing at talino ng general manager ay talagang naiba. Naniniwala siya na ang gumagawa nito ay pupunta sa distribution room para magnakaw ng mga gamit. Ang kailangan lang nilang gawin ay pumunta sa distribution room at abangan ang suspect. Tulad ng hinala ng detective na si T, ang mag-asawang A ay nagpanggap na supervillain at pumunta sa distribution room upang gawin ang kanilang balak. Ang lahat pala ay isang malaking pagkakamali. Pagpasok nila sa kwarto, mabilis nilang nakita ang mag-asawang kasama si Denhin at si Gideons. Nalantad ang lahat ng lihim at lumabas na si ang utak sa likod ng mga misteryosong pangyayari sa kwarto, 4,434. Labis na nag-alala ang mag-asawa nang malantad ang lahat, natakot silang makulong. Gayunpaman, matapos ang mga pangyayaring ito, natanto ng asawang babae na mahal pa rin niya ang kanyang asawa. Gusto nilang magkaroon ng anak at mamuhay ng masaya hanggang sa kanilang pagtanda. Akala nila ay makukulong sila, ngunit sa halip, swinwerte sila. Ang mag-asawang ay hindi nagdemanda, kundi binigyan pa sila ng susi sa kwarto, 4,434. Kahit na ang mga taong ito ay nagdulot ng maraming problema sa kanila, natuklasan nila na mayroon pa rin silang pagmamahalan. Masaya ang mga bisitang ito dahil nagkaroon sila ng magandang karanasan sa hotel. Sa isa pang pagkakataon, nalutas ni Denhin at si Gideon ang problema ng hotel. Ang Hot Spring Festival program ay isinagawa ng maayos. Gayunpaman, iginiit ni Chairman Ahi na palitan ang namamahala sa programa. Inirekomenda niya si Giglin nung nahawakan ang posisyong ito at binigyan siya ng kapangyarihang magdesisyon dahil malaking sponsor siya ng hotel. Nang marinig ito, nagalit si Gideons at iginiit na hindi siya pumapayag sa pagbabagong ito. Malinaw na ideya ni Denhin ang lahat, ngunit sa huli, iba ang nagpatupad nito. Lubos itong hindi patas. Bagamat labis na hindi sang-ayon si Gideon sa desisyon ng chairman, wala siyang sapat na kapangyarihan upang labanan ito. Nalungkot at nag-alala siya para sa kanyang kasintahan at inakala niyang labis itong masasaktan sa nangyari. Nang makita niya ang likod ng isang babae sa opisina, inakala niyang ito ang kanyang kasintahan, kaya agad niya itong niyakap. Pagkatapos, napagtanto niyang hindi ito si Denhin, kundi ang kanyang ex-girlfriend na si Giglin Lu. Hindi sinasadyang nakita ni Denhin ang tagpong ito nang pumunta siya sa opisina ng general manager. Dagdag pa sa panunukso ni Gise, nagalit si Denhin. Dahil sa matinding selos, umalis si Denhin nang hindi lumilingon at hinabol siya ni Gideon. Gaano man ipaliwanag ni Gideon, hindi pa rin nawala ang selos ni Denhin. Inakala niya na si Gideon ay babaero at may damdamin pa rin sa kanyang ex. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, narinig niya ang mga papuri ng kanyang mga kaibigan para kay Giglin Lu. Malinaw na mas maganda si Giglin Lu kaysa kay Denhin na nagpababa sa kanyang kumpiyansa at nagpalungkot sa kanya. Ang ex-girlfriend ng boyfriend mo ay isang malaking istorbo. Hindi lang makapal ang mukha ni Gise at sinusundan si Gideon, gusto pa niyang makipagbalikan sa kanya. Nang masaktan siya ng babaeng ito, agad na tinanggihan siya ni Gideon. Ayaw niyang saktan ng kanyang nakaraan ang kanyang kasalukuyan. Nag-alok si Giglin Lu na magtrabaho sa front desk upang tulungan ang iba. Agad na pumayag si Denhin sa alok na ito para malaman kung sino ang mas magaling. Ang front desk ang mukha ng hotel. Dito inaasikaso ang mga reklamo ng customer. Sa pagkakataong ito, may isang matandang babae na nawala ng singsing at gusto niya itong mahanap. Masikap na hinanap ni Giglin Lu at Denhin ang singsing. Hindi nila pinalampas ang anumang sulok. Gayunpaman, kahit anong pagsisikap ni Denhin, hindi niya pa rin mahanap ang singsing. Habang inaaliw ang customer, dumating si Giglin Lu at mabilis niyang nahanap ang singsing at nakakuha ng pabor sa customer. Dahil nag-aral siya sa ibang bansa, ang kaalaman at kakayahan ni Giglin Lu ay napakagaling. Itinalaga niya si Denhin bilang kanyang assistant. Tungkol sa pagpapatupad ng festival, inupahan ni Giglin ang lahat ng villa sa hotel para sa mga empleyado. Ipinapalagay niya ito bilang benepisyo ng hotel. Gayunpaman, nakaapekto ito sa negosyo. Hindi makapag-book ng kwarto ang mga matagal ng customer na nakaapekto sa reputasyon ng hotel. Dahil dito, kinailangan ni Gideon na personal siyang kausapin
kausapin. Palagi niyang iniisip na may masamang balak si Hee Lung sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, pilit na itinatanggi niya ang lahat at nagdagdag pa ng kalituhan. Sadyang yakap niya ng mahigpit si Hee para makita ni Hee gamit ang divide and conquer na diskarte upang paghiwalayin ang mag-asawa. Hindi na kailangang sabihin, galit na galit si Hee at ayaw niyang makita ang kanyang boyfriend. Ang mga empleyado ng hotel tulad ni Hee ay kailangang laging tumulong sa mga customer. Sa pagkakataong ito, ang matandang babae na nawala ng singsing ay naiulat na nawawala, kaya kinailangan siyang hanapin ni Hee at Fan-A. Natuklasan nilang ang matandang babae ay may sakit na dementia. Isang sakit na nagiging sanhi ng pagkawala ng memorya, kung minsan naaalala at kung minsan ay hindi. Sinabi ni Hee kay Hee ang tungkol dito at ipinahayag niya ang kanyang simpatya para sa matandang babae. Kasabay nito, gusto rin niyang makipag-usap ng masinsinan kay Hee. Alam niyang hindi masaya ang kanyang kasintahan tungkol sa kanyang ex-girlfriend, kaya nagpa siya si Hee na ipaliwanag sa kanya ang kanilang relasyon. Matapat na inamin ni Hee na kung ikukumpara kay Hee Lung, mas mahina ang kanyang kasalukuyang girlfriend sa lahat ng bagay. Nagsalita pa siya ng malakas at sinabing clumsy, matigas ang ulo at tanga siya na nagpagalit sa dalaga. Ngunit sa huli, sinabi ni Fan-A na napaka-espesyal niya at siya ang babaeng sumira sa lahat ng kanyang mga patakaran. Nang marinig ito, naaliw si Hee at ngumiti ng husto. Masaya silang nagtawanan, hindi nila namalayan na nagbago ang kulay ng mukha ni Hee nang makita ang tagpong ito. Pagkatapos maayos ang hindi pagkakaunawaan, bumalik sa masayang estado ang kanilang sikretong relasyon. Ngunit hindi tumagal ang magandang sandali. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Hee Lung si Manager P. Sa ilalim ng dahilan na pag-uusapan ang negosyo, sinubukan niyang buhayin ang kanilang nakaraang relasyon. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Manager P. Hayaan na lang daw ang nakaraan at ayaw niyang guluhin ni Hee ang kanyang buhay. Ngunit si Hee ay parang 502 glue. Napakahirap niyang tanggalin. Hindi siya umalis at nagdesisyong manatili sa opisina ng General Manager. Dahil hindi umalis ang kanyang ex, si Fan ang umalis at naghintay na umalis si Hee. Kinabukasan, umalis si Hee. Ngunit bago siya umalis, nagpaka na siya upang paghiwalayin ang kanyang ex-boyfriend at ang bagong girlfriend nito. Sadyang iniwan ni Hee Lung ang kanyang hikao sa sofa ni Hee at nag-iwan din siya ng bakas ng lipstick sa unan. Pagkatapos, bumalik siya sa trabaho na parang walang nangyari. Pagkatapos, nagkunwari si Hee na nawawala ang kanyang hikaw at hiniling kay Hee na dalhin ang mga dokumento sa opisina ni Hee. Ang plano niya ay makita ni Hee ang hikao sa sofa at magduda siya kay Fan. Ngunit sa kasamaang palad, walang napansin si Hee. Dumating siya para magmungkahi kay Hee ng ideya para sa isang treasure hunt game. Natural, mainit na sinuportahan ng general manager ang ideya ng kanyang girlfriend. Kasama rin siya ng kanyang girlfriend sa pagtatago ng mga premyo para hanapin ng mga manlalaro. Habang nag-uusap, naisip ni Hee na subukan kung sila ba ng kanyang boyfriend ay nakatadhana. Itatago nilang dalawa ang mga bagay na may kahulugan sa kanilang dalawa. Kung mahanap ng isa ang gamit ng isa, ibig sabihin, sila ay nakatadhana para sa isa't isa. Agad na pumayag si Hee. Maaga pa lang ay naghanda na siya ng sorpresa para sa kanya na isang engagement ring. Mabilis niyang itinago ang regalo, ngunit hindi inaasahang nakita ito ni Hee Lung. Ang pag-ibig ay talagang nagpapalungkot sa tao at nagpapabago sa emosyon ng isang tao. Kanina lang ay masaya pa si Hee na nakikipaglaro sa kanyang boyfriend. Ngunit bigla siyang naging kalmado nang mag-try si Hee ng pagkain kasama ang kanyang ex. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali, napaisip ang dalaga. Upang malutas ang kanyang problema, pumunta siya sa bar ng Love Master para humingi ng payo. Isang lalaki na mahigit 30 na wala pang karelasyon pero madalas na nagpapanggap na love expert. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang horoscope upang basahin ang kapalaran ni Lyric at ang resulta ay nakakagulat. Ipinakita sa birth chart na sina Fan at Hee Lung ay perpektong tugma. Samantala, siya at ang lalaking ito ay magkasalungat at magkakaaway. Pagkarinig sa resulta, para siyang tinamaan ng kidlat at hindi na naniniwala sa sarili niya. Naisip niya na baka nagkamali kaya sinuri niya ulit, ngunit hindi pa rin nagbago ang resulta. Si Lyric ay lumipat sa pagbabasa ng kapalaran sa pamamagitan ng zodiac sign, ngunit walang nangyari at pareho pa rin ang resulta. Ang desperadong dalaga ay umupo sa tabi ng kalsada nang hindi sinasadyang narinig niya ang ibang mga empleyado na pinagpapares si Hee kay Aki. Saan man siya pumunta, naririnig niya ang mga tao na nag-ship sa dalawang ito. Lalong lumalakas ang ulan na nagdulot sa dalaga ng hindi maipaliwanag na sakit sa puso. Pinainit niya ang relasyon nila at nagpasya siyang makipaghiwalay kay Fan-A. Nakaupo lang si Hee, ngunit nagalit pa rin ang kanyang kasintahan. Totoo ngang hindi ang panahon ang pinakamaitim, kundi ang kalooban ng isang babae kapag nagmamahal. Si Hee ay pinahirapan ng kanyang kasintahan dahil hindi niya mahanap ang regalong ibinigay nito sa kanya. Ipinapakita nito na wala silang tadhana, kundi isang masamang ugnayan lamang, kaya mas mabuting tapusin ito sa lalong madaling panahon. Hindi matanggap ni Director Xi ang ganitong pag-iisip ng kanyang kasintahan, kaya nagpasya siyang hanapin ang regalong ibinigay nito sa kanya. Pagkatapos ng isang walang silbing gabi, nahanap niya ang regalo sa drawer ng kanyang office cabinet kinabukasan. Nang mahanap niya ito, dali-dali siyang
siyang pumunta sa kanyang kasintahan para suyuin ito. Sa simula ay naiinis si Lyric, ngunit kalaunan ay napapayag din siya ng si. Dinala siya ni Tiffany sa isang tagong lugar, kinuha ang kahon para isuot sa kanya ang singsing. Ngunit natuklasan niyang walang laman ang kahon dahil mailihim na kumuha ng singsing. Hindi siya maaaring mawala ng isang mahalagang bagay kaya pumunta si Tiffany sa security room upang tingnan ang surveillance camera. Hindi alam kung saan galing, dumating si Tiffany at patuloy na pinukaw si Lyric. Sinabi niya na siya at ang kanyang dating nobyo ay may tadhana at sila ay nakatakda sa isa't iisa. Matapos maulanan sa isang gabi, nagkasakit si Tiffany at kinailangang pumunta sa klinik. Doon, hindi sinasadya siyang nakasalubong ang kanyang ama at nalaman niyang maisakit ito sa bato, ngunit itinago niya ito sa kanyang mga anak. Pagkatapos gumaling, mabilis na pumunta si Tiffany kay Hihilin Lung upang bawiin ang singsing. Sa simula ay gusto pa nitong magkabalikan sila na sinasabing napakaganda ng kanilang relasyon noon. Ang dalawa ay dating nagpahalaga sa isa't-iisa at gusto niyang magsimulang muli, ngunit ang isang mabuting tao ay hindi maaaring maging nakaraan. Nakita ni Director Xi na hindi mapakali ang kanyang kasintahan, kaya gusto niyang gawing pampubliko ang kanilang relasyon. Ngunit tinutulan ito ng dalaga dahil hindi pa siya handa. Nirerespeto ni Xi ang kanyang kasintahan, kaya dinala niya ito sa hapunan at sinabi na pag-uusapan nila ito mamaya. Ngunit nang buksan niya ang kabinet ng kanyang kasintahan, natuklasan niya ang hikaw ni Giglin Lung. Saan ka patatakbo para hindi magalit ang iyong kasintahan? Sa pagkakataong ito, hindi na maililigtas ng kanyang mga ninuno si Director Xi. Naguguluhan at nagdududa, lumapit ang dalaga sa kanyang kaibigan para humingi ng sagot. Niloloko ba ako ng boyfriend ko? At sa dinami-dami ng pwedeng tanungin, si Giai pa ang napili niya. Dati nang naloko ang dalaga ng isang playboy kaya napakaduda niya at malawak ang kanyang imahinasyon. Akala niya, ito ang palatandaan ng isang playboy, isang tipikal na primitive na scum. Ang mga salitang ito ay nagpawala ng tiwala ni Lyric sa buhay. Nag-alala siyang niloloko siya ni Tiffany, kaya nagdesisyon siyang mag-resign. Naisip ni Xi na mawawala na ang kanyang kasintahan, kaya gumawa siya ng lahat para patunayan ang kanyang pagiging inosente. Inilabas niya ang camera footage ng nangyari sa pagitan niya at ni Bai noong gabing iyon. Siyempre, nalutas ang lahat ng problema sa pagitan ng dalawa. Nabawasan ang tensyon sa kanilang relasyon. Ngunit labis na nagalit si Giglin Lung nang makita niya ang eksena. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang mayabang na tao, tulad ni Xi, ay magpapakumbaba sa harap ng maraming tao para lamang suyuin ang kanyang kasintahan. Lalo siyang naiinggit sa kaligayahang natamasa ni Lyric at hindi ito matanggap. Hinarap ni Gize si Lyric at tinakot ang dalaga. Naniniwala siya na hindi maaaring mahalin ng Xi ang isang ordinaryong empleyado. Pinilit niyang sabihin ni Lyric ang mga pamamaraan na ginamit nito upang akitin ang Xi. Si Lyric, na karaniwang hindi mahilig makipagtalo, ay nagpasya sa pagkakataong ito na linawin ang lahat. Hindi siya sumuko, hindi siya nagparaya, o ipinasa ang kanyang kasintahan sa iba. Nang malaman na hindi niya matatakot si Giglin Lung, gumamit siya ng ibang paraan para impluwensyahan ang dalaga. Mula sa simula, si MFDC ay namuhunan sa kumpanya na may layunin. Gusto niyang makuha ang buong kontrol at magpataw ng presyon sa pamilya Xi Hong upang manatiling kasama niya si Tiffany. Gayunpaman, ang plano ng tao ay hindi katulad ng plano ng langit. Nahulog ang loob ni Tiffany sa isa sa kanyang mga empleyado na nagpabagsak sa plano ng babae. Upang mapaghiwalay si Lyric kay MFC, ginamit ni Giglin Lung ang hotel bilang pananakot sa kanya. Kung tatanggihan siya ng dalaga, gagawin ni MFGC na masira ang reputasyon ng taong pinakamamahal ni Lyric. Dahil sa pagmamahal sa kanya, pumayag si Lyric na iwanan si MFC at sumunod kay MFGC. Sa araw na iyon, tahimik na inimpek ng dalaga ang kanyang mga gamit at umalis sa hotel. Nang matuklasan ng kanyang mga kasamahan at kasintahan ang kanyang pagkawala, nagpanik sila sa paghahanap sa kanya. Ngunit hindi nila siya natagpuan, naglaho siya ng walang bakas. Dahil mayroon siyang kaunting kapangyarihan, lalong naging mapanuri si Giglin Lung. Sinundan ni Giai at ng iba pang mga empleyado ang isang bisita na pinaghihinalaang gustong tumakas ng hindi nagbabayad sa kanyang kwarto. Ngunit sa halip, nag-file siya ng reklamo laban sa hotel. Humingi siya ng kabayaran dahil sa paglabag sa kanyang privacy sa pamamagitan ng pagsubaybay sa customer. Sinamantala ni LVGC ang pagkakataon na ito upang tanggalin ang mga kaibigan ni Lyric, kaya inutusan niya na tanggalin ang lahat ng empleyadong kasali. Sa kabutihang palad, pumasok si Infixi at direktang tinanggihan ang walang kabuluhang mungkahi na ito. Habang nakikipagtalo, nakatanggap si Infixi ng impormasyon tungkol sa lokasyon ni Lyric. Hindi na kailangang sabihin, agad siyang pumunta upang makita ito. Akala niya ay pumunta ang dalaga sa isang malayong lugar at hindi na sila magkikita. Ngunit ang dalaga ay nagtatrabaho pala sa isang master malapit sa hotel. Gumawa si Lyric ng lahat para iwasan ang pagmamahal ni Tiffany. Naisip niya na ito lang ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanyang mahal. Hindi rin nagpapatalo si Giglin Lung, tinakot niya si Infixi. Pinilit niya ang lalaki na bumalik sa kanya para lamang palayain ang hotel. Ang isang tulad ni Tiffany ay hindi siyempre pumayag, kaya pumunta siya sa kanyang ama upang makipag-usap. Nitong mga nakaraang araw, si Chairman Xi ay laging nalulungkot. Bukod sa bumababa ang kita ng negosyo, humina rin ang kanyang kalusugan. Ngunit ang pinakamalaking pag-aalala niya ay ang kaligayahan ng kanyang anak. Hindi niya matiis na makita ang kanyang anak na isasakripisyo ang kanyang buong buhay para sa hotel ng pamilya. Ngunit sa sandaling ito, nagpasya siyang labanan si Giglin Lung. Sa oras na ito, pumunta si Xi sa master upang hikayatin si Lyric na bumalik sa hotel. Ngunit nagmatigas siyang tumakas at ayaw bumalik. Bagamat nandyan pa rin ang kanyang takot sa matatarik na kalsada. Pilit na nalampasan ito ni Xi.
para sa pag-ibig upang makasama siya. Napakita ni Lyric ng matinding emosyon sa lahat ng ito. Tumakbo siya upang yakapin si Aim Fixie at nagpa siya na bumalik kasama niya upang harapin ang mga hamon. Ang pag-ibig sa modernong panahon ay napakaganda. Sa sandaling ito, sa hotel, biglang nawala ang bisita na nagdulot ng matinding takot sa lahat. Nagpakita si Kihilin Lung ng otoridad at nagpa siya na usigin ang lahat ng kasali. Ngunit nilinaw ng Si ang bagay. Lumabas na ang bisita ay may sleepwalking syndrome, kaya madalas siyang gumagala. Naakala ng lahat ay tumatakas siya. Sobrang naasar siya sa serbisyo ng hotel na ito. Iminungkahi ni Lyric na ilipat ang bisita sa isang villa upang makabawi sa pinsalang naidulot sa kanya. Ngunit ang lahat ng villa ay inokupahan na ni Avis Bai para sa kanyang mga empleyado bilang isang pagpapalabas ng yaman. Kaya kailangan nilang maghanap ng isang voluntaryo na magsakripisyo ng kanyang kwarto. Mabilis na pumunta ang mga dalaga upang hanapin ang masamang dating nobyo ni Sansan. Dahil niloko niya si Sansan upang makuha ang kwarto at ipatira doon ang kanyang bagong nobya. Pagkatapos ng ilang parusa sa playboy na ito, mabilis na nabawi ng mga dalaga ang villa. Kaya, ang kontrata kay Gihilin Lung ay winakasan at lahat ng problema ay nalutas. Sa parehong oras, inilantad din ni Fixie ang lahat ng kanyang masasamang gawa. Galit na galit siya, ngunit wala siyang magawa na parang sinasabi na ito na ang katapusan niya. Ang bagyo ay humupa at ang Xi Hotel ay nakahanap ng bagong investor. Ngunit hindi pa rin mapakali si Fixie dahil galit pa rin ang kanyang kasintahan. Salamat sa tulong ni Mia, mabilis na nagkaayos ang dalawa. Nang sumunod na araw, ipinahayag ni Fixie sa lahat ng empleyado ang matagumpay na Hot Spring Festival. Ang kita mula sa kaganapan ay mas mataas kaysa sa inaasahan. Kaya hindi na maaaring maibalik ang kanilang reputasyon. Kaya ang kailangan nilang gawin ngayon ay ihanda ang lahat para sa pambansang pagtatasa ng hotel. Magpapadala ang General Bureau ng isang kinatawan upang obserbahan ang operasyon ng hotel at magbigay ng pagtatasa. Ngunit magiging sikreto ang kanilang pagdating at hindi natin alam kung sino ang taong iyon. Sa makatuwid, ang lahat ng empleyado at service staff ay dapat seryosong magtrabaho upang magbigay ng pinakamahusay na serbisyo sa mga customer. At kailangan nilang maging maingat sa bawat salita. Dinala ni Chairman Xi si Im Fixie at Lyric sa gilid ng lawa at sinabi na humina ang kanyang kalusugan kamakailan at malapit na siyang makasama ang kanyang mga ninuno. Kaya inihanda na niya ang kanyang huling hantungan para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Dito, ipinahayag niya ang kanyang hangarin na makipagkasunduan ang kanyang anak at si Lyric na nangako ng habang buhay na pagsasama. Sa kanilang pagbabalik sa hotel, tumakbo si Manager Mia upang ipahayag ang pangyayari. Biglang natuyo ang hot spring at maraming customer ang nagkaroon ng rashes dahil sa paggamit ng tubig. Ang mga customer ay sobrang galit, sinisigawan ang serbisyo at humihingi ng kabayaran. Pagkatapos marinig ang ulat, nagulat at nahimatay si Chairman Xi. Hindi pa nangyari sa kanyang buhay ang ganitong mga bagay. Kaya sa panahong ito, labis siyang nag-alala na nagpapalubha sa kanyang karamdaman. Habang ginagamit ang pagkakataon, ilang mga investor ang lumapit kay Chairman Xi. Pinilit nila siyang ibigay ang hotel sa isang napakamurang presyo. Labis na nalungkot at nag-alala si Chairman Xi dahil ang hotel ay ang kanyang pangarap at pinaghirapan sa buong buhay niya. Paano niya ito maibibigay sa iba ng ganoon kadali? Ang sitwasyon sa hotel ay naging napakahirap. Kinolekta ni Xi ang lahat ng kanyang pag-aari at ibinenta ito para bayaran ang mga utang sa kontrata. Mula nang kumalat ang masamang balita, umalis na ang lahat ng customer at wala nang mapagsilbihan. Nagdesisyon si Fixie na magdaos ng isang ingranding salo-salo para sa mga empleyado. Tunay na napakagaling na boss. Sa pagkaalam na nanganganib ng malugi ang hotel, naghanap na ng ibang trabaho ang mga empleyado. Labis na nalungkot si Fixie, kaya uminom siya ng alak upang makalimutan ang kanyang problema. Sa isang iglap, nawala na ang lahat sa kanya dahil sa kanyang pagiging mapagmalaki. At siya mismo ang sumira sa mga pinaghirapan ng kanyang ama sa loob ng mahabang panahon. Si Chairman Xi, na nasa ospital, ay personal na inalagaan ng kanyang asawa na umuwi galing sa ibang bansa. Si Lyric ay tunay na isang kahangahangang babae. Sa gitna ng kahirapan, hindi niya iniwan si Fixie. Nagpa siya siyang manatili sa tabi niya at handang maging isang matatag na suporta para sa kanya. Gayunpaman, ayaw ni Fixie na makita ang taong mahal niya na naghihirap kasama siya, kaya umalis na siya. Labis na nasaktan si Lyric at umiyak. Sa sandaling ito, ang tanging natitirang bisita sa hotel ay si Kim Eli na nasa luxury villa area para mag-check out. Nagtaka siya sa mga empleyado kung bakit umalis na ang lahat ng bisita. Sinabi sa kanya ni Lyric na pagkaalis niya, magsasara na ang hotel. Dahil ayaw niyang palampasin ang pagkakataon, nagpa siya siyang manatili pa ng ilang araw upang ma-enjoy ang mga benepisyo. Dahil isa lang ang bisita at 10 ang mga empleyado, si Kim Eli ay inalagaan na parang hari. Saan man siya pumunta, mayroon siyang mga tagapaglingkod. Maging si Kim Fixie mismo ang personal na nagmasahe sa huling bisitang ito. Pagkatapos ng ilang araw, bago umalis, binigyan pa si Kim Eli ng regalo at hindi na siya sinisingil sa anumang gastusin. Lubos na naantig si Kim Eli at nag-iwan ito ng napakagandang impresyon sa kanya. Dumating na ang araw kung saan ang isa sa pinakasikat na hotel sa
China ay malapit ng magsara. Hiniling ni Lyric kay EMFC na bigyan siya ng pagkakataon na maranasan ang serbisyo ng hotel. Gusto niyang maranasan ang pakiramdam ng pagiging mayaman kahit isang beses lang. Masayang sumunod si EMFC sa gusto niya at sila ay nagkunwaring customer at empleyado. Sa sandaling ito, ang puso ng bawat isa sa kanila ay puno ng kalungkutan at awa para sa hotel. Umulan ng malakas sa labas, marahil ay naawa rin ang langit sa sitwasyong ito. Mula sa malayo, unti-unting dumating ang mga dating bisita ng hotel sa gitna ng ulan. Gusto nilang bumalik para sa serbisyo dito na napakaganda. Dahil sa pagiging tapat ni AFC sa serbisyo, masaya niyang tinanggap ang mga bisita. Personal na nagluto ang AFC para sa lahat. Sa sandaling ito, ang head chef at ang mga dating empleyado ay bumalik upang tulungan siya. Ibinigay nila ang dahilan na kinansela ang kanilang flight dahil sa malakas na ulan at gusto nilang manatili sa hotel. Sa labas, si Ian Ailey ay nagdala ng isang grupo ng mga tao pabalik sa hotel upang mag-book ng mga kwarto. Masayang tinanggap ni Lyric ang mga SE na bisita. Nakatingin si Lyric sa walang tigil na pag-ulan at labis na nalulungkot ang kanyang puso. Nilapitan siya ni Tiffan at binigyan siya ng isang singsing, isang pamilyar na kayamanan. Sinabi niya na itago niya ito bilang alaala ng kanilang dalawa, ngunit hindi sumuko si Lyric. Umaasa pa rin siya sa kanilang pagmamahalan, kaya sinabi niya sa lalaki na itago ang singsing. At kung matagpuan niya ito pagkatapos ng ulan, ibig sabihin ay nakatadhana silang dalawa at hindi na maghihiwalay. Sinunod ni Tiffan ang kanyang kasintahan at itinago ang singsing ng maigi. Mag-isa si Lyric na may dalang payong at lumusong sa ulan para hanapin ang singsing. Sa sandaling ito, humina na ang ulan at lumitaw ang isang napakagandang bahaghari sa malayo. Akala niya ay sa Fair Italy lang nangyayari ang ganitong mga bagay. Ngunit sa isang himala, sa mismong sandaling ito, biglang gumana muli ang hot spring at umagos diretsyo mula sa ilalim ng swimming pool. Talagang ang hindi binigo ng langit ang mga naniniwala. Nahanap ni Lyric ang singsing sa ilalim mismo ng swimming pool. Lumapit si Ian Fixie at niyakap siya ng mailabis na kaligayahan. Sinamantala niya ang pagkakataon at lumuhod upang mag-propose kay Lyric sa harap ng lahat. At syempre, labis na masaya si Lyric at masaya siyang pumayat. Bago pa man siya maging masaya dahil magkakaroon na siya ng asawa, nakatanggap siya ng isa pang magandang balita. Isang investor ang kusang loob na namuhunan sa hotel ng 200 milyong piso. Ngunit hindi pa iyon ang huli. Si Ian Ailey ang misteryosong tagapagtasa ng hotel at nag-iwan sila sa kanya ng isang napakagandang impresyon. Kaya nagpa siya si Ian Ailey na bigyan ang hotel ng Gold Award. At syempre, muling nabuhay ang hotel. Tuwang-tuwa ang lahat at makakapagpatuloy na sila sa kanilang trabaho. Matapos dumaan sa maraming pagsubok, sa wakas ay natagpuan din ng lahat ang kaligayahan. Masayang magkasama sina Lyric at Tiffan. At ang dating trainee na bagong pasok pa lang sa industriya ay natupad na rin ang kanyang pangarap. Iyon ay ang maging isang golden key ng hotel. Ayan, nagtatapos na ang pelikula. Mag-subscribe sa aming channel sa loob ng 3 segundo para suportahan kami.